Kabanata 201. Sa daan mula sa paaralan patungo sa klinika, pinagalitan ni Sunshine si Lito. Si Ruben na iyon ay isang celebrity mula sa Badok University. Napakalakas ng kanyang pamilya. Kung ay bully mo siya ng ganito, tiyak na idewit mo ang klinika. Pinandilatan siya nito, nagrereklamo. Lito crossed his arms behind his head and said slowly, huwag kang mag-alala. Ako ang mananagot kung may mangyari. It's your own responsibility. Sino ka ba sa tingin mo? Maihahalin tulad mo ba sa family background ni Young Master Ye? Ang yabang mo talaga at ignorante. Habang tinitingnan ni Sunshine si Lito, mas lalong hindi niya ito gusto. Ngumuso siya at binilisan ang lakad papasok ng klinik. Si Tonton ay may kinikilingan sa kanilang pagbabalik at nagmamadaling nagtanong, bumalik ka na. Kumusta? Kinagat ni Sunshine ang kanyang mga labi ngunit walang sinabi. Ibinaba niya ang ulo niya at naglakad. Tuwang-tuwang sabi ng nurse, direktor, nakakamangha si Dr. Lito. Sa isang iglap ay hinawakan niya ang braso nito na parang walang nangyari. Talaga? Nako, si Lito, isang bagay ka talaga. Uminom ka ng tsaa. Tuwang-tuwa si Tonton, ngunit mayroon siyang mahusay na katulong. I'm flattered. Na-dislocate lang ang braso ng estudyanteng iyon, hindi nabali. It's enough to use ordinary bone connecting skills. Medyo nahiya si Lito sa papuri, kaya napakamot siya ng ulo at sinabing, haha, huwag kang mahinhin. Kahit si Executive Wang ay pinuri ka bilang isang henyo sa medisina. Napakabihirang iyan. Ang sarap na makapunta ka sa aming klinik. Tonton smiled. Director, marami po akong personal na gagawin, kaya pansamantala lang po ang maitutulong ko. Sana po ay huwag niyo pong pansinin. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at sinabi. Tonton nodded. Sinabi rin sa akin ng matandang ito na magre-recruit ako ng mga tao. It will not take more than half a month para may susando sayo. Tumango si Lito at ibinaba ang kanyang ulo para inumin ang kanyang tsaa. Pagkatapos nito, nagsimulang formal na makita ni Lito ang mga pasyente. Sa tagal ng panahon, may ilang pasyenteng dumating na lahat ay nilalamig at nilalagnat. Binigyan sila ni Lito ng gamot at tapos na ang lahat. Hindi nagtagal, oras na para umalis sa trabaho. The nurses had all left. Tumayo si Lito, naglinis, at handa nang umalis. Sa oras na ito, bigla siyang nakarinig ng daing mula sa itaas, na tila napakasakit. Walang pag-aalinlangan, agad siyang umakyat at nalaman na ang boses ay nanggaling sa opisina ni Sunshine. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang sumasagot. Is he sick? Bahagya siyang nag-alala, at saka dahan-daang binuksan ang pinto. Si Sunshine ay nakahiga sa mesa, namumutla at nasasaktan. She looked weak. May sakit ka ba? Agad siyang naglakad ng mabilis at nag-aalalang nagtanong, saan ka ba hindi komportable? Umalis ka. Sumimangot si Sunshine at nagpadala sa kanya ng isang salita. Natarante at medyo galit si Lito. Anong meron sa babaeng to? Napakasungit niya. Bakit ba ang songgit mo? Concern ako sayo. Ang sama ng ugali mo no. Galit na sabi niya sabay hawak sa bewang niya. Yes. Hindi siya pinansin ni Sunshine at muling umungol. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa mesa at tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Mas masakit ang itsura niya kaysa kanina. Bagamat hindi masaya si Lito, hindi pa rin niya kayang makita ang napakagandang babae na hindi komportable. Hoy, ano bang problema mo? Titignan ko ang pulso mo. Habang nagsasalita siya, naramdaman ni Lito ang kanyang pulso. Nang malapit ng hawakan ng kanyang kamay ang kanyang puting nyebeng pulso, itinulak siya ni Sunshine at sumigaw ng malakas, sinabi ko na hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Go! Napansin ni Lito ang pamumula ng kanyang mukha at ang pagkahiya sa kanyang mga mata. Tinakpan niya ng isa niyang kamay ang ibabang bahagi ng tiyan niya. Hindi kaya. Nasa regla siya. Umubo siya. Kaya nahihirapan ka sa sakit. Nang marinig ito, namula si Sunshine at nag-aapoy ang kanyang magagandang mata. It's none of your business. You can go now. Hoy, ang sakit-sakit mo. Hindi kita kayang iwan. Kumunat ang noo ni Lito at sinabi. Hindi ka naman aalis diba? Aalis na ako. Sunshine said angrily. Pagkatapos noon, tumayo siya, kinuha ang kanyang bag, at aalis na sana. Bigla niyang naramdaman na madilim ang lahat ng nasa harapan niya, at himetean na siya. Sa sumunod na segundo, natambo siya sa isang mahigpit na yakap. Binuhat siya ni Lito at lumabas ng opisina. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Mahina niyang sabi at gustong magpumiglas, ngunit ang katawan niya ay kasing hina ng bulak. Binuhat siya ni Lito palabas, inilagay sa kama, at pagkatapos ay hinubad ang kanyang puting Amerikana. Nakasuot lang siya ng manipis na puting knitted shirt at isang pares ng tight blue jeans.
Ang kanyang figure ay katangi-tangi at kaakit-akit. Natigilan si Lito at nakalimutan ang kanyang gagawin. Basta. Bakit mo hinubad ang damit ko? Kung maglakas loob kang manggulo, papatayin kita. Si Sunshine ay parang isang galit na maliit na ligaw na pusa, mahinang nagmumura. Anong gagawin ko? Siyempre gagamutin ko ang sakit mo. Ang sakit-sakit mo. Kailangan mong imasahe ang dugo mo. Walang magawang paliwanag ni Lito. Ayokong imasahe mo ako. Wag mo akong hawakan, how dare you? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, inilagay na ni Lito ang kanyang kamay sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan at sinimulang imasahe. Biglang kumalat ang pamamanhid mula sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Hindi napigilan ni Sunshine na mapaungol, na tila nakakaakit. Magmumura na naman sana siya nang biglang may mainit na agos na kumakalat mula sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Naibsan ng husto ang sakit, at biglang naging komportable ang kanyang katawan. Nang makitang tahimik siya, nakangiting sinabi ni Lito, paano ito? Comfortable ba? Tumahimik ka. Namula si Sunshine at pinandilatan siya. Okay, tatahimik na ako. Ngumiti ng masama si Lito at sadyang pinalakas ang kanyang mga kamay. Hindi makayanan ni Sunshine ang kirot na nararamdaman. Muli siyang nagpakawala ng mapang-akit na hilanghing. Bastos ka. Sinasadya mo. Tumulo ang mga luha sa magagandang mata ni Sunshine habang nakatitig kay Lito. Humalaklak si Lito na parang rogue. I'm doing this for your own good. Kaunting effort lang ay halata na ang epekto. Are you feeling much better now? Hindi nakaimik si Sunshine. Halos hindi na masakit ang pananakit ng tiyan niya. Ang kanyang mga kamay at paa ay mainit-init at ang kanyang katawan ay pawis na sobrang komportable sa kanyang pakiramdam. Napabuntong hininga si Lito habang minamasahe siya. I have to say, napakaganda ng figure ng babaeng ito. Ano ang sabi niya? She's very thin and fleshy. Ang baywang niya ay slim, pero ang lambot at napakasarap sa pakiramdam. Bilang isang lalaking mainitin ang ulo, hindi niya maiwasang mawala ng malay. Hindi ako pwedeng maging halimaw. Paulit-ulit niyang hinugasan ang kanyang utak at tuluyang pinigilan ang pintig sa kanyang katawan. Makalipas ang kalahating oras, tumigil si Lito. Si Sunshine ay halos nakatulog. Pulang-pula ang kanyang mukha, at ang kanyang itim na buhok ay nakakalat ng magulo. Ang kanyang maselang bahagi ng mukha ay nakaunat, at siya ay mukhang napakasaya. Dr. Su, tapos na po. Paalala ni Lito. Sobrang bilis. Walang malay na tanong ni Sunshine. Well, you don't think it's enough. I'll give you another chance. Tumawa si Lito. Napakaganda ng kanyang figure kaya hindi naman mawawala ang pagmamasahe niya sa kanya ng ilang beses. Napagtanto ni Sunshine na may nasabi siyang mali. Pinandilatan niya ito, umupo, at inayos ang kanyang damit. Bagamat hindi niya gusto ang walang kabuluhang lalaki na ito, kailangan niyang aminin na talagang napakahusay ng kanyang massage technique. Hindi man lang masakit ang ibabang bahagi ng tiyan niya, at maging ang malamig niyang mga kamay at paa ay mainit. Sabay silang lumabas ng klinik. Sa sandaling ito, biglang pinalibutan sila ng tatlong matipunong lalaki na nakauniforme ng seguridad. Ikaw ba si Lito? Tanong ng nangungunang security guard sa hindi magiliw na tono. Nagkatinginan sina Lito at Sunshine. Kumunat ang noo ni Lito at tumango. Oo, ako nga. Anong problema? Ako si Reynanti, ang security captain ng Badok University. Sinaktan mo ang estudyante ng aming universidad. Sumama ka sa amin. Pagmamalaki ni Reynanti. Kabanata 202. Tinawagan ka ba ni Ruben para dito? Malamig silang tiningnan ni Lito. Nagkaroon na siya ng magaspang na ideya sa kanyang isipan. You don't have to ask about it. Anyway, sumama ka sa amin. May itatanong kami. Ikinaway ni Reynanti ang kanyang kamay, at pinalibutan siya ng dalawa sa kanyang mga tauhan, sinusubukang ilayo siya sa pamamagitan ng puwersa. Sandali lang. Hindi kayo pulis. Bakit niyo siya dadalhin? Biglang tumayo si Sunshine sa harap ni Lito. Bagamat siya ay may malamig na personalidad, siya ay may malakas na pakiramdam ng responsibilidad at napaka-protective sa mga tao sa kanyang klinika. Hindi inaasahan ni Lito na tatayo siya para sa kanya, at siya ay natigilan. Sa sandaling makita ni Reynanti at ng iba pa si Sunshine, biglang lumuwa ang kanilang mga mata sa pagkamangha. Mata ko nilang tiningnan ang mukha at figure nito. Beauty, payo ko wag kang makialam sa negosyo ng iba. Kung hindi, isasama ka namin. Tumawa ng masama si Reynanti. Gusto pa ring tumanggi ni Sunshine, ngunit idiniin ni Lito ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Ate Sunshine, sasama ako sa kanila. Wala itong kinalaman sa iyo, nakangiting sabi ni Lito. Pero,
Kung talagang tinawag sila ng lalaking may apelyidong Ye, nasa panganib ka. Sa tingin ko mas mabuting tumawag ng pulis. Habang iniisip ito ni Sunshine, lalo siyang natakot. Hindi madali para sa pulisya na hawakan ang bagay na ito. Kailangan kong lutisin ito ng mag-isa. May matatag na tingin sa mga mata ni Lito. Wala nang mas mabuting paraan si Sunshine, kaya kinailangan niyang tumango. Well, you must be careful. If anything happen, inform me or call the police immediately. Well, huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Lito. Hindi niya inaasahan na bagamat mukhang malamig si Sunshine, sobrang nagmamalasakit siya sa iba. Hindi nagtagal, sinundan ni Lito ang 3 security guard sa security room ng Badok University. Sa oras na ito, halos madilim, at kakaunti ang mga tao sa campus. Isinara ni Reynanti ang pinto ng security room, at pinalibutan ng 3 tao si Lito. Haha, bata, matapang ka. Naglakas loob ka pang ang I-provoke si Young Master Ye. Kinuha ni Reynanti ang rubber stick sa lupa, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Mukhang tama ang hula ko. Inutusan ka nga ni Ruben Ye. Nakangiting sabi ni Lito, nagniningning ang kanyang mga mata sa malamig na liwanag. Ngumiti si Reynanti nang walang pakialam at sinabing, haha, hiniling sa amin ni Child Ye na turuan ka ng magandang leksyon, kaya dapat kang bugbugin. Pagdating niya bukas, maaari kang humingi ng awa sa kanya. Baka mapagbigay siya, kaya palayain na kita. Natatakot ako na hindi siya kwalipikadong humingi ako ng awa sa kanya. Nang marinig ito, bumantong hininga si Lito. Anak, ang dami mong sinasabi. Sa tingin mo ba qualified ka na hamanin si Young Master Ye? Galit na nagmura si Reynanti at pagkatapos ay sinabi sa kanyang mga tauhan, kayong dalawa, bugbugin siya hanggang mamatay. Ang 2 lalaki ay nag-alinlangan at sinabi, Brother Reynanti, kami ay mga security guard. Kami ba ay mananagot sa pananakit sa mga taong tulad nito? Ngumuso si Reynanti. Ano ang kinatatakutan mo, si Child Ye? Pananagutan niya ito. Sige, hindi tayo tatayo sa seremonya. Hehe, anak, huwag mo kaming sisihin. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang iyong sarili sa pagiging bulag at pagkakasala kay Young Master Ye. Ikinaway ng 2 security guard ang kanilang rubber stick at lumapit kay Lito. Kumunat ang noo ni Lito. Mukhang wala na siyang choice kundi kumilos. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang phone niya. Napatingin siya sa tumatawag. Si Professor Son iyon. Kung tama ang pagkakaalala niya, bukod sa pagtatrabaho sa Central Hospital, si Professor Son ay executive din ng medical school ng Badok University. Hindi niya pinansin ang 2 security guard at kinuha ang telepono. Hoy, Lito, narinig ko mula kay Old Wang na pumasok ka sa trabaho sa Lin's Clinic. Pansamantalang tanong ni Professor Son. Well, pansamantalang kapalit lang. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Lito. Nahihiya talaga akong hanapin ka, pero wala nang ibang paraan. Ganito pala, may mali sa munting apo ng Badok University of Science and Technology kamakailan, kaya yayain kitang pumunta at tingnan. Ilang oras na rin akong nag-treat sa kanya, pero hindi gumagana, kaya gusto kitang yayain na tingnan. Medyo nahihiyang sabi ni Professor Son. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang matandang propesor, ngunit kailangan pa rin niyang humingi ng payo kay Lito. Mahinhinang umiti si Lito at sinabing, Professor Son, hindi mo na kailangang sabihin iyon. Kung tungkol sa pagpapagaling at pagliligtas ng mga tao, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Professor Son said with appreciation, well, alam kong hindi ka tatanggi. May oras ka ba ngayon? Hahanapin ka namin ng principal. Well, I'm afraid it's not convenient now. I'm in the security room at the south gate of your university. Sinulyapan ni Lito ang 3 tao sa kanyang harapan. Oh, anong nangyayari? Masungit ba sa'yo yung mga security guard na yan? Napakatalino ni Professor Son kaya agad niyang nakilala ang panunuya sa tono ni Lito. Agad niyang sinabi, sandali lang. Papunta na kami ng principal sa South Gate. Malapit na kami. Magulo ito. Ngumiti si Lito, iniligpit ang kanyang mobile phone, at pagkatapos ay tumingin kay Reynanti. I kindly remind you na mas mabuting bitawan mo ako kaagad, o hindi mo kayang bayaran ang kahihinatnan. Paf! Tumawa ng malakas si Reynanti. Nababaliw ka na ba? Dahil ba sa Professor Son na binanggit mo ngayon lang? Haha, hindi ako natatakot sa kalokohang propesor na iyon. Ang tono ni Reynanti ay mayabang, at habang sinasabi niya, mas nagiging kampante siya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib gamit ang kanyang hinlalaki at malakas na sinabi, kilala mo ba kung sino ang aking bayaw?
Sabihin ko sa iyo, siya ang direktor ng akademikong departamento ng Badok University. Siya ang aking bayaw. Ang iyong propesor ay kailangang maging magalang sa akin. Ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi. Oh, talaga. Hindi ka natatakot sa professor. Paano ang principal? Hahaha. Nang marinig ito, si Reynanti ay natigilan noong una, at pagkatapos ay tumawa siya at ang kanyang dalawang nasasakupan. Do you really think you're somebody? Kung makilala mo ang principal, makikilala ko ang tatay niya. Hahaha, I'm so happy. Sa sandaling ito, isang napakadangal na boses ang nagmula sa pintuan. Oh, 2 taon nang patay ang aking ama. Paano mo siya kilala? Nang marinig ito, nagulat si Reynanti at ang 2 pang tao at sabay na tumingin sa direksyon ng boses. Nakita nila si Professor Sun at ang isang seryosong matandang nasa edad 50 na kalmadong naglalakad. Ang lalaking ito ay ang principal ng Badok University, Chong Lapid. Ang principal. Sa sandaling makita niya ang tao, sumigaw si Reynanti sa hindi makapaniwala, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Lalong naging seryoso ang mukha ni Chong Lapid, at ang malamig niyang mga mata ay halos batasin si Reynanti. Principal, ako. Hindi ko sinasadya. Just take it as nonsense. Nang inig si Reynanti, alam niyang nagdulot siya ng maraming kaguluhan. Ngumisi si Chong. Sa tingin mo ba walang makakakontrol sa iyo dahil lang sa din ang bayaw mo? Principal. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Nagmamakaawa si Reynanti na may takot. Gusto niyang sampelan ang sarili niya para makapagsalita pa siya. Tiningnan ni Chong ang rubber stick sa kanilang mga kamay at malamig na nagtanong, handa ka na bang talunin siya? No. Sinaktan ng lalaking ito ang estudyante natin noong araw. Dinala lang namin siya dito para tanungin. Nagsinungaling si Reynanti at mabilis na inihagis ang rubber stick sa kanyang kamay. Sa oras na ito, tumayo si Professor Sun at malakas na sinabi, Principal, siya si Lito, na sinabi ko sa iyo. Siya ay napakahinhin at may magandang kalidad. Tinitiyak ko sa aking pagkatao na hinding-hindi niya matatalo ang mga tao ng walang dahilan. Pagkatapos nito, ibinulong niya kay Chong, huwag kang mag-aksaya ng oras dito. Mas importanteng gamutin ang bata. Mas kumbinsido si Chong. Tumango siya at sinabi kay Reynanti, gusto kong humingi ng pabor sa binatang ito. Siguro kung papayag si Kapitan Reynanti na palayain siya. Then we can let him go. I think what happened before was a misunderstanding. Nakangiting sabi ni Reynanti, ngunit labis siyang nagulat sa kanyang puso. Sino ang binata na ito? Ang punong guro ng Badok University ay talagang dumating upang humingi ng tulong sa kanya ng personal. Lalo siyang natitiyak na hindi niya madaling pukawin itong si Lito. Little brother, na-offend kita ngayon lang. Ngumiti ng papuri si Reynanti at humingi ng tawad kay Lito. Mababa ang tingin ni Lito sa basurang katulad niya. Hindi man lang siya nito nilingan bago umalis. Habang pinapanood ang 3 tao na umalis, ang nasasakupan ni Reynanti ay nagtanong, Brother Reynanti, kung talagang hahayaan natin siyang umalis ng ganito, paano si Child Ye? Itinaas ni Reynanti ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang nasasakupan. Sumigaw siya, bastos. Hindi ko nakita na kilala niya ang headmaster. Kung isusumbong niya ito sa headmaster, hindi na natin mapapanatili ang mga trabaho natin. Child Ye, wala kang alam. Kabanata 203. Sina Professor Sun, Chong, at Lito ay dumating sa bahay ng anak ni Chong. Habang nasa daan, sinabi ni Chong kay Lito ang kalagayan ng kanyang apo. Ang batang babae ay may mababang lagnat tuwing alas 7 o alas 8 ng gabi at gumagaling sa araw. Siya ay nasa mababang espiritu at nawala ng interes sa lahat. Tumango si Lito nang marinig iyon. Alam na alam niya na baka may bahid siya ng masama. Ngunit hindi niya iyon sinabi kay Chong dahil hindi lahat ay kayang tanggapin ang mga bagay na ito. Pagdating nila, lumabas ang anak ni Chong, si Yano Lapid, at manugang na babae para salubungin sila. Ipinakilala ni Professor Sun, itong si Lito ang munting magic doctor na nabanggit ko. Tumingin si Yano kay Lito at nalaman niyang napakabata niya at walang espesyal na ugali, kaya napangiwi siya. Hindi ko alam kung nasaan si Dr. Lito sa ngayon. Pansamantalang tanong niya. Ngumiti si Lito at sinabi, kakatrabaho ko lang ngayon sa klinika. Sa klinik. Si Yano ay sumengot ng masama at labis na hinamak siya. Hindi man lang siya doktor sa isang regular na ospital. Saan natutong maging doktor si Dr. Lito? He managed to maintain a smile at magalang na tanong. Sumagot si Lito ng totoo, hindi pa ako nakakapag-aral sa isang espesyal na paaralang medikal. Ang aking mga kasanayang medikal ay natutunan mula sa aking master. Ang iyong master.
Siya ba ay isang sikat na doktor? Lalong sumimangot si Yano. Medyo hindi nasisiyahan si Lito. Tinatreto ba siya ng taong ito o tinanong niya siya tungkol sa kanyang background? Ang aking master ay isang doktor na yun lamang. Ang tono ni Lito ay medyo hindi nasisiyahan, at ang kanyang tono ay hindi namamalayan na lalong bumigat. Sir, hindi ako nagpunta dito para tanungin ka sa gabi. I came here to treat your daughter. Nang makita ni Professor Sun na hindi masaya si Lito, hindi siya nakaimik. Masyadong bastos si Yano para tanungin siya. I can assure you that Lito's medical skills is very good. Siya ang tumulong sa akin na pagalingin ang maraming sakit na hindi ko kayang pagalingin. Seryosong sabi ni Professor Sun. Nang marinig ito, medyo nakahinga si Yano at ang kanyang asawa. Kinindatan siya ng asawa. Tumango si Yano at sinabing, dahil nangako si Professor Sun, tingnan muna niya. Ngunit bago tayo sumang-ayon, hindi ka pinapayagang gumamit ng anumang paraan ng paggamot sa aking anak nang walang pahintulot namin. Napuno ng galit si Lito sa superior na ugali ng kabilang partido. Nandito siya para tumulong, hindi para humingi ng tulong. Paano niya natitiis ang kahihiyang ito? Kung hindi dahil kay Professor Sun, matagal na siyang umalis. Nahihiya din si Chong sa ugali ng kanyang anak at manugang, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi tingnan si Lito nang may paghingi ng tawad. Lito, I'm really sorry, sabi niya sa mahinang boses. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Hintayin natin ang kalagayan ng bata. Pagdating nila sa kwarto ng bata, nakita nila ang isang maliit na batang babae na may 4 o 5 taong gulang na nakahiga sa kama. Siya ay napaka-cute, ngunit ang kanyang puting nyebe na mukha ay abnormal na pula. Nakapikit ang kanyang mga mata, at patuloy na kumikibot ang kanyang mga talukap. Halatang mahimbing ang tulog niya. Kitang-kita ni Lito na may malabong ulap ng itim na hangin na lumulutang sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ito ang dahilan ng pagkakasakit ng batang babae. Lito, tingnan mo ang batang babae. Hindi napigilan ni Professor Sun na paalalahanan si Lito nang makita siyang nakatayo. Umiling si Lito. Tinignan ko na ng mabuti. Ano? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yano na mapaungol na may galit sa kanyang mukha. Kakapasok mo pa lang sa pinto nakita mo na. I've never seen a doctor treat patients so casually. Yano, huwag kang bastos kay Dr. Lito. Saway ni Chong. Bagamat hindi siya naniniwala na magiging mataas ang tingin ni Lito sa kanya sa lalong madaling panahon, talagang sobra ang ugali ng kanyang anak. Dad, anong klaseng doktor siya? I think he's a liar. Kayo ni Professor Sun ang niloko niya. Galit na sigaw ni Yano. Yano, how dare you? Humingi ng tawad kay Dr. Lito. Galit na sigaw ni Chong. Hiyang-hiya din si Professor Sun. Galit siyang humakbang pasulong, nagbabalak na pag-alitan si Yano. Pinigilan siya ni Lito, umiling, at pagkatapos ay sinabi kay Yano, dahil sa tingin mo ay sinungaling ako, mukhang hindi ko na kailangang manatili pa rito. Column. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at naglakad palabas. Nagkatinginan sina Professor Sun at Chong at naabutan ang isa't isa. Lito, I'm so sorry. Kung alam ko lang ang mangyayari, hindi na sana kita dinala dito. Nainsulto ka ng walang dahilan. Galit na galit si Professor Sun na lumilipad ang kanyang balbas at sinisi niya ang kanyang sarili. Dahan daw ang nakahinga ng maluwag si Lito at pinigilan ang galit sa kanyang dibdib. Sinabi niya kay Professor Sun, wala itong kinalaman sa iyo. Mabuti ang iyong sinadya sa orihinal. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Naabutan din siya ni Chong na may apologetic look sa mukha. I'm really sorry. Ang aking anak at manugang ay matagal nang nasa ibang bansa, kaya lahat sila ay kampi sa lokal na gamot. Kinawian ni Lito ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko kayang pagsilbihan ang ganoong tao, ngunit alang-alang kay Professor Sun, ipinapaalala ko sa iyo na ang sakit ng apo mo ay hindi pangkaraniwan. Hindi mapapagaling ng mga ordinaryong doktor ang kanyang sakit, at naantala ito ng 1 buwan. Mas kritikal ang sitwasyon. Kung hindi mo siya gagamutin, makakaapekto ito sa kanyang isip. No way! Grabe naman. Nang marinig na makakaapekto ito sa kanyang isip, nagbago ang mukha ni Chong. Nagmamadaling tanong niya, kung gayon, ano ang dapat kong gawin? I only have such a precious granddaughter. Kung may mangyari sa kanya, paano ako mabubuhay? Sa pagtingin sa malungkot na mukha ng matanda, hindi nakatiis si Lito at sinabing, bueno, may ibibigay ako sa iyo bukas. Maaari mong hayaan ang batang babae na dalhin ito sa iyo upang pansamantala mong mapigil ang iyong sakit. Talaga. Ang galing. Pasasalamat na sabi ni Chong. Napakaraming ospital na ang binisita niya kasama ang kanyang apo, ngunit wala ni isa sa kanila ang gumaling.
Bukod dito, kakaiba ang kalagayan ng kanyang apo. May malabong hinala si Chong na maaaring hindi ito isang ordinaryong sakit. Gayunpaman, ang kanyang anak na lalaki at manugang na babae ay pawang mga taong nakatanggap ng dayuhang kultura. Imposibleng tanggapin nila ang mga pamahiin na ito, kaya wala siyang masabi. Tila may alam si Lito tungkol dito. Iyon ay mahusay. Pagkatapos magpaalam kay Chong, umuwi si Lito at gumuhit ng anting-anting magdamag. Kinaumagahan, ibinigay niya ito kay Professor Son at hiniling na dalhin ito kay Chong. Lito, sigurado ka bang kapaki-pakinabang ito? Tiningnan ni Professor Son ang papel sa kanyang kamay at nakaramdam ng kaunting kainahinala. Ngumiti si Lito. Ginagarantiya ko sa aking pagkatao na ilalagay ko ang alindog na ito sa batang babae ngayon, at hindi siya magkakasakit ngayong gabi. Malaki ang tiwala ni Professor Son sa karakter ni Lito. Nang makita siyang tiwala sa sarili, biglang nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang puso, at agad niyang hinanap ang principal na may alindog. Nang bumalik si Lito sa klinika, nagkataong nakasalubong niya si Sunshine, nakara-rating lang. Pinahirapan ka ba ng mga security guard kahapon? Malamig na tanong ni Sunshine. Nagkibit balikat si Lito at nakangiting sinabi, hindi, salamat sa iyong pag-aalala, Sister Sunshine. Pagkatapos noon ay kusa itong nilapitan at naamoy ang halimuyak ng katawan nito. Tanong niya sa mahinang boses, masakit pa rin ba ang tiyan mo ngayon? Kung masakit, tandaan na magpamasahe sa akin. Iniisip ang eksena nang nakahiga siya sa kama at hinihimas ang ibabang bahagi ng tiyan niya, agad na namula ang puting mukha ni Sunshine. Umalis ka na. Itinulak niya ito palayo sa masamang mood, pinadyak ang kanyang mataas na takong, at nagmamadaling umakyat. Sa oras na ito, lumapit ang isang nurse na nagngangalang Melissa at sinabi kay Lito sa mahinang boses, Dr. Lito, napakatapang mo kaya na nang ahas kang manligaw kay Sister Son 5. Siya ay isang sikat na nagyayelong dilag. Isang iceberg beauty. Nagulat si Lito nang marinig ang pangalang ito. Oo. Maingat na tumingin sa paligid ang nurse at saka nagtsismisan, hindi mo pa siya nakitang tumanggi sa isang lalaki. Sobrang lamig kaya walang lakas ng loob na lapitan siya ng mga tao. You don't dare to approach. Is it that exaggerated? Nag-aalinlangan si Lito. Sa sandaling ito, pumasok ang isang batang lalaki na nakasuot ng magandang damit na may hawak na isang bungkos ng matingkad na pulang rosa sa kanyang mga kamay. Nandito ba si Dr. Su? Kinakabahang tanong niya. Tumango ang nurse at itinuro ang itaas. Kakadating ko lang. Salamat. Tumango ang binata at umakyat ng ilang hakbang. Binigyan ni Melissa si Lito ng isang nakakalokong ngiti. Magkakaroon ng magandang palabas. Habang si Lito ay nag-iisip kung ano ang nangyayari, ang malamig na boses ni Sunshine ay biglang nagmula sa itaas. Umalis ka dito kung ayaw mong magpatingin sa doktor. Dr. Su, mahal kita. Sana maging girlfriend kita. Malakas na sabi ng bata. Imposible. Hindi ako interesado sa mga lalaki. Umalis ka na agad, o tatawag ako ng pulis. Lalong lumalamig ang tono ni Sunshine. Maging si Lito ay hindi napigil ang kiligin nang marinig niya iyon. Natarante siya. Kagabi, nang minamasahe niya si Sunshine, tila nagkaroon siya ng kaunting physiological reaction. Logically speaking, hindi siya dapat interesado sa mga lalaki. Tila nagsisinungaling siya. Tumanggi lang siyang umibig sa kanyang puso. Pagkaraan ng isang minuto, ang batang lalaki ay bumaba ng malungkot, itinapon ang mga bulaklak sa basurahan, at malungkot na umalis. Sa oras na ito, na sinamahan ng tunog ng mataas na takong, lumitaw si Sunshine sa itaas ng hagdan. Tumingin siya kay Lito ng walang ekspresyon at malamig na sinabi, ikaw, umakyat ka rito. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at bumalik sa opisina. Kabanata 204. Tumingin si Melissa kay Lito ng may simpatiya. Dr. Lito, ingat ka. Huminga ng malalim si Lito at umakyat sa itaas sa mood ng pagpunta sa kamatayan. Kumatok siya sa pinto ng kalahating saradong opisina, at ang boses ni Sunshine ay nagmula sa loob. Pumasok ka na. Pumasok siya at nakita niya si Sunshine na nakatayo sa harapan niya. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa dibdib at sumandal sa desk, malamig na tinitigan siya. Isara mo ang pinto, sabi niya. Si Lito ay masunaring isinara ang pinto at tumingin kay Sunshine, ang kanyang puso ay tumitibok. Hehe, Ate Sunshine, anong ginagawa mo? Don't tell me you're trying to set some hidden rules, right? Tumawa si Lito sa mababang paraan. Sa iyong panaginip, ngumuso si Sunshine at humakbang pasulong. Itinulak niya si Lito at idiniin ito sa dingding. Ang kanyang dibdib ay halos laban sa kanya, at ang kanyang poster ay hindi maipaliwanag na hindi maliwanag. Binabalaan kita, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa masahe mo kahapon.
Kung hindi, papatayin talaga kita. Ang kanyang magagandang mata ay napuno ng matinding lamig. Itinaas ni Lito ang kanyang mga kamay at humingi ng awa. Sige, wala naman talaga akong sasabihan. Ate Sunshine, please let me go. Malamig na sinulyapan siya ni Sunshine at saka siya binitawan. Pwede ka nang lumabas. Umalis si Lito sa opisina ni Sunshine. Sa oras na ito, lumapit ang isang matabang lalaki na may briefcase sa bibig at inilabas ang ulo sa opisina ni Sunshine na nagpapakitang may masamang intensyon siya. Nandito ka ba para magpatingin sa doktor? Tanong ni Lito na nakakunot ang noo. Hindi man lang tumingin kay Lito ang lalaki at pinagalitan, it's none of your business. Get lost. Pagkatapos noon, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa opisina sa siwang ng pinto. Sa sandaling ito, nagpapalit ng damit si Sunshine. Hinubad niya ang kanyang coat at nagsuot ng manipis na tight-knitted skirt. Kaakit-akit ang kanyang curvy figure. Ang mga mata ng lalaki ay ginto, at ang kanyang laway ay halos umagos. Bulong niya, tanggalin mo pa ng kaunti. Nagdilim ang mukha ni Lito. Walang awa talaga ang lalaking ito, kaya napasigaw siya, Sir, ano po? Gulat na gulat ang lalaking matabang malaki ang tenga. Galit niyang tinitigan si Lito at gusto siyang patayin. Hininaan niya ang boses niya at galit na sambat, what are you calling? Narinig din ni Sunshine ang dagandong ni Lito. Isinuot niya ang kanyang puting coat at binuksan ang pinto ng opisina. Nang makita niya ang nakasquat na lalaki ay biglang dumilim ang kanyang magandang mukha at padubog na isinara ang pinto. Ngumuso ang matabang lalaki at sinabing, Little Bastos, don't pretend to be me. You will be my man sooner or later. Pagkatapos, tinitigan niya ng masama si Lito. You brat, how dare you spoil my plans? You're courting death. Nang tumingin siya kay Lito, hindi niya maipaliwanag na parang pamilyar siya. Para naman kay Lito, nakilala niya kaagad ang lalaking ito. Siya si Boss Wu, na nanligaw kay Chure at hiniling sa kanya na kunin ang aphrodisiac ng gabing iyon sa House of Treasure. Malinaw, sa sandaling ito, nakilala rin siya ni Boss Wu. Brat, ikaw pala. Sinira mo ang mga plano ko sa Treasure House noong araw na iyon. Ngayon, ikaw na naman. Si Boss Wu ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi na may mabangis na mukha. Sa oras na ito, lumapit si Tonton at magalang na nakipagkamay kay Boss Wu. Boss Wu, nandito ka. Halika maupo ka sa opisina ko. Malamig na ngumuso si Boss Wu at pinandilatan si Lito. Brat, tuturuan kita ng leksyon mamaya. Pagkatapos, pumasok siya sa opisina kasama si Tonton at mahigpit na isinara ang pinto. Labis na curious si Lito kung bakit kilala ni Director Tonton ang basurang ito, kay Boss Wu, ginamit niya ang kanyang X-ray vision. Sa opisina, mukhang nag-aalala si Tonton at nakiusap kay Boss Wu. Boss Wu, 5 taon na kaming umuupa sa bahay na ito. Noon pa man ay napakaganda nito. Bakit biglang dumable ang upa? Sa ganitong paraan, hindi na makakaipon ang klinik. Malamig ang mukha ni Boss Wu. Recently, sobrang taas ng housing prices. Sumusunod din ako sa uso. Kung hindi mo kayang bayaran, edi huwag kang umupa. Anyway, may iba pang nakikipaglaban sa upa. Pinahihirapan mo ako, di ba? 5 taon na akong nagtrabaho dito, at hindi madali para sa akin na gumawa ng pangalan para sa sarili ko. Kung pupunta ako sa ibang lugar, kailangan kong magsimula muli. Sa sobrang pagkabalisa ni Tonton ay muntik na siyang umiyak. Hoy, Kuya Tonton, wala akong magagawa. Pero businessman ako. Wala akong magagawang masama. Nagkunwaring bumantong hininga si Mr. Wu. Then, he rolled his eyes and said meaningful, if you don't have money, you can think of other ways. Bukod sa pera, kulang din ako sa mga babae, lalo na sa magagandang babae tulad ni Dr. Sunshine. Alam ni Tonton na pinagnanasaan niya ang kagandahan ni Sunshine, kaya nag-alinlangan siya sandali. Ito. Mukhang hindi interesado si Dr. Sunshine sa mga bagay na ito. Hindi ko siya mapipilit. Natuwa si Boss Wu nang marinig na may pag-asa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, I don't need you to force her. Basta dalhin mo siya sa pwesto ko, natural na may paraan ako para paikop siya. Habang nagsasalita siya, sumilay sa mukha niya ang napakalaswang ngiti. Ito. Medyo nag-aalangan pa si Tonton. Pakiramdam niya ay napakasayang para kay Sunshine ang paggawa nito. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, dumidilim ang mukha ni Boss Wu at sinabing, Kuya, sabihin ko sa iyo, may dumating na umarkila sa shop na ito sa akin ngayon. Kung magdadalawang isip ka ulit, ipapaupa ko ito sa iba. Ang iyong klinika ay naghihintay na lumipat. Hindi. Ipinapangako ko sa iyo. Walang pagpipilian si Tonton kundi ang makipagkompromiso kay Boss Wu.
Tinapik ni Boss Wu si Tonton sa balikat at natatawang sinabing, sobrang saya ko. Hanggat tapos na ang negosyo ko kay Dr. Sunshine, hindi na kailangang taasan ang buwan ng rente ng klinik mo, at makakakuha ka rin ng 20% discount. Salamat, Mr. Wu. Hindi alam ni Tonton kung tatawa o iiyak. Tumayo si Boss Wu at lalabas na sana. Bigla siyang may naalala at tumalikod para tanungin si Tonton, ang lalaking nakilala ko sa pinto kanina ay taga-klinik mo. You mean Lito? Oo, doktor siya. Pumasok siya sa trabaho kahapon. Takang sagot ni Tonton. Hindi niya alam kung bakit napaka-curious ni Boss Wu kay Lito. Lito, may dinner party ako ngayong gabi. Papuntahin mo siya, at aasikasuhin ko siya. Seryosong sabi ni Boss Wu. Si Tonton ay nalilito at hindi gaanong nag-isip. Tumango siya at sinabing, okay. Sa wakas, ibinigay ni Boss Wu kay Tonton ang isang room card at sinabing may kahabag-habag ng ngiti, Golden Rose Hotel, alas 10 ngayong gabi, dapat magpakita si Dr. Sunshine sa silid na ito. Pagkatapos noon ay umiwas siya ng tingin. Bago siya lumabas, si Lito ay nagtago sa isang sulok at ngini siya ng kanyang puso. Well, Mr. Wu? Okay lang kung gusto mong kumain ng swan meat, pero gusto mo pa rin akong iganti sa inuman. Well, sasamahan kita hanggang dulo. Nang sumunod na araw, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga tao sa klinika para magpatingin sa doktor. Masyadong abala sina Lito at Sunshine kaya wala na silang oras para kumain. Ginagamot nila ang mga pasyente. Hanggang alas 7 ng gabi ay natapos si Lito. Nagkaroon siya ng oras para huminga. Sa kabilang banda, may dalawang bata na may mataas na lagnat. Tutulong na sana si Lito nang lumapit si Tonton at nakangiting sinabi, Lito, huwag kang abala. May wine party si Boss Wu ngayong gabi. Gusto niyang magpadala ng dadalo sa ating klinika. Maaari kang pumunta. Hindi nagatubili si Lito. Napakunot ang sulok ng kanyang bibig. Sige. Sinulyapan niya si Sunshine, na nakatutok sa pagpapatingin sa isang doktor, at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Buong puso siyang nagtrabaho para sa klinika. Paano niya malalaman na ibibigay siya ni Director Tonton kay Mr. Wu, ang walang alam na lalaking iyon? Kung ganoon mauna na ako. Nag-impake si Lito at pupunta na sana sa appointment. Sa oras na ito, abala si Sunshine. Itinaas niya ang kanyang ulo, sinulyapan siya, at malamig na sinabi, mag-ingat ka sa daan. Bahagyang natigilan si Lito. Pareho siyang nagalit at natuwa. Talagang hindi maipaliwanag ang babaeng ito. Siya ay malinaw na nagmamalasakit sa mga tao, ngunit ang kanyang tono ay napakalamig. Gagawin ko. Tiningnan niya ito ng malalim at naisip, hindi na magtatagal at magkikita tayong muli. Pagkatapos noon, sumakay siya ng taxi papunta sa wine party ni Boss Wu. Kabanata 205. Kasunod ng address, dumating si Lito sa pasukan ng pribadong silid ng hotel. Sarado ang pinto ng private room. Tumingin siya sa loob gamit ang kanyang X-ray vision at nakita niyang may 7 malalakas na lalaki bukod kay Boss Wu. I'm counting on you to teach that brat a lesson tonight. Sabi ni Mr. Wu, na may hawak na baso ng alak. Malakas na sinabi ng isang kalbong lalaki, Boss Wu, huwag kang mag-alala. Napaka-bold ng lalaking ito na naglakas loob na I-provoke ka. Talagang tuturuan natin siya ng leksyon. Ang isa pang malakas na lalaki ay tinapik ang mesa at sinabing may malupit na mga mata, tama na yan. Painumin muna natin siya, pagkatapos ay bugbugin at itapon sa ligaw. Bahala na siyang mamatay. Habang nakikinig si Boss Wu, mas naging masaya siya. He said with satisfaction, thank you for your help. Kung magiging maayos ang lahat, siguradong malaki ang mapapala namin. Nang marinig ng malalakas na lalaki ang mga benepisyo, nagliwanag ang kanilang mga mata at sila ay tumawa ng matako. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Siguro yung lalaking yon. Haha, papatayin mo. Utos ni Boss Wu sa masamang paraan. Boss Wu, huwag kang mag-alala. 3 o 5 beses kaming makakainom ng magkapatid kaysa sa ordinaryong tao. Kaya ko siyang lasingin mag-isa. Tinapik ng kalbo ang dibdib at saad. Sorry, napadpad ako sa kalsada. I'm late. Pumasok si Lito sa pribadong silid at humingi ng paumanhin ng nakangiti. Lumapit ang kalbo na may bitbit na baso ng white wine at isinuot sa kamay niya. Dahil huli ka, dapat kang uminom bilang parusa. Mukhang nasa dilema si Lito. Saglit siyang nag-alinlangan, uminom ng isang baso ng alak, at saka patuloy na umubo. Sorry, hindi ako marunong uminom. Gumawa siya ng masakit na ekspresyon at ginamit ang kanyang genuine chi para mamula ang kanyang mukha. Nang makita ito, natuwa ang kalbo. Mukhang hindi magaling uminom ang batang ito. Ito ay talagang tulong ng Diyos. Halika, kuya.
First time nating magkita. I propose a toast to you. Nagsali ng isa pang baso ng alak ang kalbo. Paulit-ulit na ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Hindi na ako makakainom. Kung hindi ka umiinom nito, mababa ang tingin mo sa akin. Nanlaki ang mga mata ng kalbo at biglang tumaas ang boses niya habang pilit niyang isinusuksok ang baso ng alak sa kamay ni Lito. Si Lito ay mukhang nahihiya at walang pagpipilian kundi ang uminom, mas lalong namula ang kanyang mukha. Nang makita ito, ang iba pang malalaking lalaki ay nagtipon sa paligid. Bawat isa sa kanila ay may hawak na baso ng alak, at lahat ay may masamang tingin sa kanilang mga mukha. Hindi nagtagal, uminom si Lito ng 7 o 8 baso ng alak. Hindi ko na kaya. Nahihilo na ako. Hayaan mo na ako mga kapatid. Hindi talaga ako makainom. Paulit-ulit na iwinagayway ni Lito ang kanyang kamay, at ang kanyang mukha ay halos pula ng dugo. Sa tabi niya, pinanood ni Mr. Wu ang eksenang ito na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Malamig niyang sabi sa kanyang puso, "Brat, ilang beses ko nang sinabing sirain mo ang mga plano ko. Tuturuan kita ng leksyon ngayon." Pagtingin sa oras, halos 9:00 na. Tuwang-tuwa si Boss Wu nang maisip niyang malapit na siyang magpalipis ng gabi kasama si Sunshine. May mga bagay pa akong aasikasuhin, kaya mag-leave muna ako. Si Kuya Lito, pakitunguhan niyo siyang mabuti para sa akin. Kinuha ni Boss Wu ang kanyang bag at tumayo, sabay kindat sa kalbo at iba pa. Komandat ang kalbo at sinabing, "Boss Wu, huwag kang mag-alala. Aalagaan namin ng maayos. Pangako ko na hindi kanya makakalimutan." Pagkaalis ni Boss Wu, isang grupo ng mga tao ang nagbuhos ng alak para kay Lito. Sa oras na ito, biglang ngumiti si Lito at nagsabi, "Ang ganitong maliit na tasa ng alak ay nakakatamad inumin." Pagkatapos noon, sumigaw siya sa tagapaglingkod sa labas, "Pakidalhan mo ako ng ilang malalaking soup bowls at 30 bote ng pinaka-concentrated na alak." "Anak, ang dami mong sinasabi." Napangisi ang kalbong lalaki at naisip, marunong talagang magpahangin ang batang ito. Himeteya na siya pagkatapos uminom ng ilang tasa ng alak. May hawak pa siyang malaking soup bowl. Nanatiling kalmado si Lito at nakangiting sinabi, "Dapat ninyong tretuhin ako ng mabuti. Talagang bibigyan ko kayo ng mukha." Sumimangot ang kalbong lalaki at nalaman na ang mga salita ni Lito ay partikular na malinaw, at ang kanyang isip ay tila napakalinaw. Hindi na siya mukhang lasing. Hindi nagtagal, nagdala ang waiter ng ilang malalaking soup bowl, na mas malaki pa sa mukha ng kalbong lalaki. Nagbuhos si Lito ng 3 bote ng white wine sa mangkok at napuno ito. Napatulala ang 7 matipunong lalaki. Hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Lito. Sa oras na ito, kinuha ni Lito ang mangkok ng sopas gamit ang 2 kamay at nakangiting sinabi, "Mga kapatid, iinom muna ako." Pagkatapos noon ay itinaas niya ang leeg at nilagok ang alak sa mangkok. Nang makita ang eksenang ito, ibinuko ng malalaking lalaki ang kanilang mga bibig, at halos malaglag ang kanilang mga panga sa gulat. Wala ba siyang utak? Paano siya nakainom ng ganito? Gusto na ba niyang mamatay? Magaling. Pagkatapos niyang uminom, sumigaw si Lito at binaligtad ang mangkok. Walang pamatak na alak. Ngumiti siya at sinabing, "Lahat, tapos na akong uminom. Kayo na." Nanlaki ang mata ng malalakas na lalaki at hindi makapaniwalang tumingin kay Lito, na para bang nakakita sila ng multo. Kinusot-kusot ng kalbo ang kanyang mga mata, hinala niyang mali ang kanyang nakita. Hindi ba magaling uminom tong lalaking to? How can he drink like drinking water? Nagkatinginan ng matipunong lalaki, puno ng pag-aalinlangan ang kanilang mga mukha. Kung tutuusin, kung maubos ang mangkok ng alak na ito, kalahati ng kanilang buhay ay mawawala. What's wrong? Hindi ka ba bibigyan ng mukha? Nangako ka kay Boss Wu na tretuhin ako ng maayos. Nang makita ang kanilang pag-aalinlangan, sinadya sila ni Lito na pinukaw at pagkatapos ay dinala ang isang mangkok ng alak sa isang malaking tao. "Kung lalaki ka, inumin mo. Ito." Mukhang nahihiya ang malaking lalaki. "Ito ay 3 bote ng espiritu. Ano pang hinihintay mo? Uminom ka." Sigaw ng kalbo. Walang magawa ang matipunong lalaki kundi pilitin ang sarili na inumin at inumin ito sa isang lagok. Og! Nang matapos siyang uminom ay lumuhad siya sa lupa at samuka ng mailap. Pagkatapos ay pinunan ni Lito ang 2 pang mangkok at pinalamanan ang isa sa mga ito sa isa pang malakas na lalaki. "Hayaan mo muna ako." Ngumiti siya ng mahina, itinaas ang leeg, at uminom ng isa pang mangkok ng alak. Nang makitang hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito, puno ng pagkabigla ang mukha ng kalbo. Ang batang ito ay nakainom ng 6 na bote ng matapang na alak, ngunit hindi siya nasaktan. Paano ito magiging posible? Walang magawa ang malakas na lalaking may dalang bowl kundi pilitin ang sarili na uminom.
Pero sa kalagitnaan ng inuman, hindi na siya makahawak at diretsyong lumuhad sa lupa. Kuya, hindi magandang gawin mo to. Sa isang panunuya, hinawakan ni Lito ang kanyang buhok gamit ang isang kamay at hinawakan ang mangkok gamit ang isa pa. Pinilit niyang pinainom ang alak. Og! Nanginig ang buong katawan ng malaking lalaki, at isang maasim na amoy ang lumabas sa kanyang bibig at butas ng ilong. Sinulyapan ni Lito ang karamihan at sinabing mapang-asar, ano ang mali? Lahat ba kayo ay walang kwenta? Napakasama ninyong uminom. How dare you come to entertain me? I'll drink with you. Hindi siya makapaniwala na makakainom pa ang kalbo. Sasamahan kita hanggang dulo. Bahagyang ngumiti si Lito, puno ng relief ang kanyang mukha. Ang kakayahan ng kalbo para sa alak ay ang pinakamahusay sa mga taong ito. Pagkatapos uminom ng isang mangkok ng alak kasama si Lito, nagawa pa rin niyang tumayo. Isa pa. Isa pa. Namumula ang mga mata ng kalbo habang nagpupumilit magsalita. Bahagyang ngumiti si Lito at pinunan muli ang kanyang baso. Gayunpaman, samuka siya nang maubos niya ang pangalawang mangkok ng alak. Inagaw ni Lito ang kanyang alak at sinipa siya sa tuhod, dahilan para mapaluhod ang kalbong lalaki sa lupa. Ang sarap ng alak. Hindi mo pwedeng sayangin. Malamig siyang ngumiti at pilit na pinapasok ang alak sa bibig ng kalbo. I can't hold on anymore. Kung uminom pa ako, mamamatay ako. Kuya, hindi na ako makakainom. Umiyak ang kalbo at humingi ng awa. Habang nagsasalita siya, muli siyang samuka. Walang silbi. Malamig na sinipa siya ni Lito at sinulyapan ang iba. Sino ang susunod? Ang natitirang apat na matipunong lalaki ay takot na ang kanilang mga paa ay nanlambot. Tumingin sila kay Lito na parabang nakatingin sila sa isang halimaw. Isang halimaw na nakainom ng 12 bote ng white wine nang walang reaksyon. Ayoko nang uminom. May gagawin ako sa bahay, kaya kailangan ko nang umalis. Mabilis silang nakahanap ng dahilan para makawala. Humawak si Lito ng upuan at inihagi sa pinto, nakaharang. Ngumisi siya at ipinakita ang mapuputi niyang ngipin. Hindi mo ba ako tuturuan ng leksyon para kay Boss Wu? Hindi ka ba natatakot na sisihin ni Boss Wu sa pagtaka sa ganoong kadesperadong sitwasyon? Nagulat ang apat na tao. Hindi nila inaasahan na malalaman ito ni Lito. Mga kapatid, dahil alam niya, turuan natin siya ng leksyon. Hindi natin siya matatalo sa pag-inom. Fighting is our forte. Yes, how dare you call US trash? Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Maraming malalakas na lalaki ang nagtipon at pinalibutan si Lito, handang lumaban. Gayunpaman, bang! Putok! Bang! Bang! Sa isang kisap mata, bago pa makagalaw ang apat, sila ay sinaktan ni Lito, na tumama sa pader at nahulog sa isang tumpok ng mga bagay na nagsusuka. Kuya, nagkamali kami. Kuya, bulag at bulag kami. Kuya, paalisin mo na kami. Alam ng malalakas na lalaki na nakasakit sila ng hindi nila dapat gawin, kaya lumuhad sila at humingi ng awa. Kung wala akong ibang gagawin, mas malala pa ito. Malamig na sinulyapan sila ni Lito at naglakad palayo. Sa sandaling ito, sa Golden Rose Hotel, si Sunshine ay nakatayo sa harap ng room 1221 na may dalang gamot sa kanyang kamay at pawis sa kanyang ulo. Nagpapahinga siya sa bahay nang makatanggap siya ng kakaibang tawag sa telepono. May biglang nagkasakit daw sa Golden Rose Hotel at kulang ang mga ambulansya kaya hindi muna siya nakapunta rito. Hindi na niya ito pinag-isipan at agad na sumugod dala ang mga gamot. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niyang itulak ang pinto, ngunit hindi ito nakalock. Bagamat siya ay medyo nalilito, siya ay sabik na iligtas ang mga tao. Hindi na siya nag-isip pa at agad na binuksan ang pinto at pumasok. Kabanata 206. May tao ba dyan? Mahinang tanong niya. Noon pa lang ay nakaamoy siya ng malakas na halimuyak sa hangin. Bilang isang doktor, siya ay napakasensitibo sa amoy at agad na naging alerto. Mukhang hindi tama. Agad siyang tumakbo sa pinto at gusto nang umalis, ngunit nalaman niyang nakalock ang pinto mula sa labas. May tao ba dyan? Ilabas mo ako. Mariin niyang sinara ang pinto. Bigla na lang siyang nahihilo. Nakaramdam siya ng pagkahilo at bumagsak sa sahig. Thug! Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matabang lalaki. Nang makita ni Sunshine ang bisita, biglang nagbago ang kanyang mukha. Boss Wu? Ikaw ba? Hehe, Beauty Sunshine? Hindi mo naman inaasahan yun diba? Napatingin si Boss Wu sa magandang babae sa kanyang harapan at tuwang-tuwa na pinunasan ang kanyang mga kamay. Puno ng kahalayan ang maladaga niyang mga mata. Dahil nagmamadali siyang pumunta rito, nakasuot lang ng palda si Sunshine, na nagpapakita ng kanyang mahaba at maayos na puting binti.
Ang kanyang itim na buhok ay nakakalat sa likod ng kanyang ulo, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng ambon. Bawat detalye niya ay sapat na para pukawin ang puso ng isang lalaki. Nilaibat ng mga mata ni Boss Wu ang kanyang magandang katawan, at halos umagos ang laway nito. Niloko mo ako para pumunta dito. Bakit? Galit na sabi ni Sunshine. Ang ganda-ganda mo kaya wala ka pang lalaki. Sayang naman. Hayaan mo akong mahalin ka. May pagnanasa na sabi ni Boss Wu. Hindi niya napigil ang ilabas ang kanyang dila at dilaan ang kanyang mga labi. Sa sobrang takot ni Sunshine ay namutla ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na magiging matapang si Mr. Wu para gawin ang ganoong bagay. Huwag kang lalapit. Tatawag ako ng pulis. Napasigaw siya. Hey hey. Call the police. Hawak mo pa ba ang cellphone mo ngayon? Ngumiti ng matamis si Boss Wu. Agad na gustong halukayin ni Sunshine ang kanyang bag at kunin ang kanyang telepono, ngunit nalaman niyang hindi man lang niya maiangat ang kanyang kamay, buksan pa ang zipper ng kanyang bag at kunin ang telepono. This is a knockout powder that I specially ask people to bring from abroad. It can make people feel weak all over, but it can keep the body sensitive. When you get on the bed later, you can enjoy my love stroke. Bah! Tapos hayaan mo akong mamatay. Galit na nagmura si Sunshine, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa. Gusto man niyang magpakamatay, wala siyang lakas para gawin iyon. Hehe, Beauty Sunshine? Ang tagal naman. Sabay tayong maligo. Ngumiti si Boss Wu ng malaswa at sasaluhin na sana si Sunshine. Namutla ang mukha ni Sunshine at namumula ang kanyang mga mata. Siya ay desperado at gustong mamatay kaagad. Ano ang dapat niyang gawin? Sino ang makakatulong sa kanya? Sa sandaling hinawakan ni Boss Wu ang kanyang palso, isang mahinahong boses ang tumunog. Nagtataka ako kung bakit nagmamadali si Boss Wu. May kadate pala siyang magandang babae. Sino te? Nagulat si Mr. Wu. Tumingin siya sa direksyon ng tunog at nakita niya ang isang taong nakaupo sa windowsill. Si Lito iyon. Bakit ka nandito? Puno ng gulat ang mukha ni Boss Wu. Hindi ba dapat malasing ka, na parang putik ng kalbong lalaki at ng iba pa sa inuman? Isa pa, sarado ang pinto. Paano siya nakapasok? Nakalabas ba ito sa bintana? Ngunit ito ang ikalabindalawang palapag. Hindi siya makaakyat sa bintana. Hindi magaling uminom ang mga kapatid mo. Hindi pa ako lasing sa puso ko, bumagsak na sila sa lupa. Tumalon si Lito mula sa windowsill at mabagal na naglakad patungo kay Boss Wu. Hindi niya alam kung bakit, ngunit wala siyang ekspresyon at may ngiti pa sa kanyang mukha, ngunit malinaw na naramdaman ni Boss Wu na may malakas na hangarin na pumatay sa kanya. Hindi makapaniwala si Boss Wu nang marinig niyang lasing na ang kalbo at ang iba pa. Napasigaw siya, kalokohan. Who are you? Anong ginagawa mo dito? Para saan? Bahagyang ngumiti si Lito. Sinulyapan niya si Sunshine, na paralisado sa sahig, at sinabing, paano ko mapapalampas ang isang magandang bagay? Gusto mo rin bang makipaglaro sa mga babae? Pagkatapos ng lahat, si Boss Wu ay isang makaranasang tao. Sa puntong ito, mas mabuting magkaroon ng isa pang kaibigan kaysa sa isa pang kaaway. Nagdesisyon siya at malakas na sinabing, sige, basta hindi mo ako tatanggihan, ibibigay ko sa iyo ang babaeng ito kapag sapat na ang kasiyahan ko. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Nang marinig ito, umiling si Lito. Hindi, gusto ko munang maglaro. Nang marinig ang mga salita ni Lito, gulat na tinitigan siya ni Sunshine na may pagkadismaya at hinanakit sa kanyang mukha. I really didn't expect you to be such a person. Lito, mali talaga ang paghusga ko sa'yo. Bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha at nanginginig ng husto ang kanyang katawan na para bang dinanas siya ng matinding suntok. Nang una niyang makita si Lito, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Sino ang mag-aakala na ang taong ito ay kapantay ni Boss Wu? Gusto lang niyang sakupin ang katawan nito. Huwag kang masyadong lalayo. Nagdilim ang mukha ni Boss Wu. Inilabas niya ang isang punyal mula sa kanyang bag at sinabi sa isang masamang tono, Little Bastos, umalis ka rito. Huwag mong sirain ang aking plano, o papatayin kita. Habang nagsasalita siya, tinusok niya ang kanyang punyal kay Lito. Hindi man lang ginalaw ni Lito ang kanyang kamay. Sumandal siya sa isang tabi at iniwasan ang atake ng punyal. Pagkatapos, sinipa niya si Boss Wu sa sahig at tinapakan ang kanyang dibdib. Pow! Sa isang casual na sipa, naramdaman ni Boss Wu na parang may malaking bato na tumitimbang ng 1,000 libra sa kanyang dibdib, at iniluwa niya ang isang subo ng lumang dugo. Hindi mo ako deserve na patayin. Ang mga mata ni Lito ay puno ng paghamak, na para bang nakatingin siya sa isang tambak ng maruruming basura. Kuya, mali ako.
Bitawan mo ako, mamamatay ako. Si Mr. Wu ay sumisigaw na parang baboy na kinakatay na para bang narinig niya ang tunog ng mga bali ng tadyang. Puno ng sakit ang mukha niya. Sa sandaling ito, isang maliit na bote ng plastik ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Kinuha ito ni Lito at nalaman na ito ay ang strengthening medicine. Isang tableta kada oras. Gumagana ito sa loob ng 2 oras. Huwag masyadong uminom, kung hindi, kailangan mong dalhin ang mga kahihinatnan. Binuksan ni Lito ang bote at nagbilang. Mayroong kabuoang 20 na table task. Hehe, gusto mo masaya diba? Bibigyan kita ng satisfying time. Sumulyap si Lito kay Boss Wu at biglang nagkaroon ng magandang ideya. Pagtapak pa lang niya ay napasigaw agad si Boss Wu sa sakit. Direktang nagbuhos ng bote ng gamot si Lito sa kanyang bibig. Iluluwa na sana ito ni Boss Wu, ngunit malamig na sinabi ni Lito, huwag mong iluluwa, baka mapilayan kita. Inilibot ni Boss Wu ang kanyang mga mata at nilunok ang lahat ng gamot. Ngumisi si Lito at binitawan ang kanyang paa. Tumayo ka at habarin mo ang iyong damit. Ito. May problema si Boss Wu sa kanyang mukha. Kinamumuhian niya si Lito, ngunit hindi niya ito matalo. Bilisan mo. Huwag ka masyadong magsalita. Bibigyan kita ng panibagong sipa. Nagdilim ang mukha ni Lito. Agad namang humingi ng awa si Boss Wu. Tatanggalin ko. Hindi ko ba pwedeng tanggalin? Hindi nagtagal, underwear na lang ang natitira niya. Nang makita ito, agad na iniwas ni Sunshine ang kanyang mukha sa pagkasuklam. Very well. Lumayas ka. Umalis ka sa pinanggalingan mo. Nakangiting sabi ni Lito. Bagamat siya ay labis na ayaw, si Boss Wu ay natakot na siya ay bugbugin muli ni Lito, kaya maaari lamang siyang lumabas ng may malungkot na mukha. Bago siya lumabas, pinindot ni Lito ang acupuncture point sa kanyang likod, dahilan upang agad na mabisa ang gamot sa kanyang katawan. Pagkaalis ni Mr. Wu, wala pang 10 segundo, sigaw ng isang babae mula sa koridor. Ah! Bastos! Galit na nagmura ang isang lalaki, matandang bastos pumunta sa kamatayan. Pagkatapos, nagkaroon ng mahinang tunog, at umalangaw-ngaw sa buong koridor ang malungkot na sigaw ni Mr. Wu. Parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan. Nang makita nila ang damit at kaawa-awa ni Boss Wu, nagalit silang lahat. Ano ang nangyari? Lumabas siya na naka-underwear. How shameless he is. Tama. Nakakadiri. Ang bastos mo. Bilisan mong tumawag ng pulis at hulihin siya. Si Boss Wu ay unang binugbog ng isang grupo ng mga tao, at pagkatapos ay dinala ng mga security guard ng hotel. Sa wakas, naglakbay siya sa istasyon ng pulis magdamag. Pagkatapos harapin si Boss Wu, pumalakpak si Lito at lumapit kay Sunshine, handang tulungan siya sa sofa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagmura si Sunshine, hayop ka, huwag mo akong hawakan. Habang nagsasalita siya, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para sampelan si Lito. Bagamat malambot ang kanyang mga kamay at wala na siyang lakas, hindi pa rin nasisiyahan si Lito. Diyos ko, niligtas kita. Bakit mo ako pinagalitan at binugbog? Ang walang alam na babae. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata at nagpakita ng mapang-akit na ekspresyon. Hinawakan niya ang makinis na hita ni Sunshine at nakangiting sinabi, sabi mo hayop ako. Mali ako. Sa totoo lang, hindi ako kasing galing ng hayop. Malalaman mo mamaya. Ikaw. Sa sobrang takot ni Sunshine ay isa-isang bumagsak ang kanyang mga luha na tila sila ay malaya. Agad na lamambot ang puso ni Lito habang pinagmamasdan ang magandang mukha nito na naliligo sa bulaklak ng peras. Sige. I'm just trying to scare you. I'm an upright gentleman. How could I be a beast? Walang magawang paliwanag ni Lito. Kabanata 207. Kung hindi mo kasama si Mr. Wu, paano mo malalaman na nandito ako? Nang may luha sa kanyang mga mata, patuloy siyang tinanong ni Sunshine. Well, in fact, I heard it secretly. Sinabi sa kanya ni Lito kung ano ang nangyari sa umaga, ngunit sinabi lamang niya na siya ay nakikinig at hindi niya sinabing nakikita niya. Sinabi mo na sina Direktor Tonton at Boss Wu ay kasabwat sa bagay na ito. Imposible. Sunshine seemed to have received a huge blow. She shook her head and refused to believe it. Kung ayaw mong maniwala sa akin, bukas mo na siya komprontahin. Anyway, ito ang narinig ko. Hindi ako magsisinungaling sayo. Tinitigan siya ni Lito. Nang makitang si Lito ay determinado at mahinahon at mukhang hindi siya nagsisinungaling, si Sunshine ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang katotohanan ito at nagplanong tanungin si Tonton tungkol dito bukas. Hindi ako makagalaw ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Sunshine was a little anxious.
Naramdaman ni Lito ang kanyang pulso at nakasimangot na sinabi, napakalakas ng epekto ng gamot na ito. Kung ito ay natural na maalis, natatakot ako na aabutin ito ng 24 na oras. Ngunit mayroon akong paraan para mabilis itong ma-detox. Ano ito? Sunshine asked hurriedly. Saglit na nag-isip si Lito at sinabing, ito ay moxibustion, ngunit natatakot ako na mahirap makahanap ng mga tool ngayon. Lumiwanag ang mga mata ni Sunshine, at simpleng sinabi niya, pumunta ka sa bahay ko. Mayroon akong moxibustion. After that, her face suddenly turned red. Mukhang ito ang unang pagkakataon na nag-imbite siya ng isang lalaki sa bahay. Lito didn't think that much. Nang marinig niya na may gamit para sa moxibustion, agad siyang tumango at sinabing oo. Ngunit nagkaroon ng problema. Si Sunshine ang nagmaneho dito. Hindi siya makapagmaneho ngayon. Hindi makapagmaneho si Lito, kaya kinailangan nilang sumakay ng taxi pabalik. Habang nasa daan, naisip ni Lito na magiging mahirap kung hindi siya marunong magmaneho. Kapag nagkaroon siya ng oras, kailangan niyang masuri ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Nagrente si Sunshine ng isang apartment na pinalamutian ng napakahusay at nilinis ng napakalinis. There was a pleasant fragrance in the air. Tinulungan muna ni Lito si Sunshine na mahiga sa sofa, at pagkatapos ay hinanap ang mga tool at herbs para sa moxibustion ayon sa kanyang mga tagubilin. Nang matagpuan niya ang lahat ng bagay, siya ay nasa isang dilema. Sister Sunshine, kailangan mong maghubad ng damit para sa moxibustion. Mahina nitong sabi, sa takot na baka matawag na naman itong halimaw kapag hindi siya nag-iingat. Sunshine's pretty face turned red. She glared at him and said stiffly, I can't move. Help me take it off. Nakabuka ang bibig ni Lito, at natulala siya. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ka-open-minded niya. Ano? Sa tono mo, dehado ka pa ba? Dilat na dilat ang magagandang mata ni Sunshine. Mahiyain siya na ang puting tainga niyang malajade ay namumula. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kaya lang. Never pa akong naghubad ng damit ng babae, kaya medyo hindi ako pamilyar dito. Don't mind. Medyo incoherent si Lito, at naging mabilis ang kanyang paghinga. Sumimangot si Sunshine at galit na sinabi, kung hihilingin kung habarin mo ito, pagkatapos ay tanggalin mo ito. Huwag masyadong magsalita ng kalokohan. O sige pipikit ako. Don't worry, hindi ako titingin. Mabilis na ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata. Sunshine pursed her lips and glanced at him. Hindi niya napigil ang matawa. Ang taong ito ay talagang sumunod sa mga patakaran. Hindi tulad ng mga mabahong lalaking iyon, babae lang ang gusto niyang pagsamantalahan. Pumikit si Lito at nagsimulang umatake, ngunit dahil wala siyang makita, aksidenteng nabangga niya ang mga lugar na hindi niya dapat hinawakan. Sa wakas, pagkatapos na dumaan sa napakaraming paghihirap at habarin ang kanyang damit, si Lito ay naglabas ng kumot sa gilid at tinakpan ang kanyang ibabang bahagi ng katawan bago binuksan ang kanyang mga mata. Nang makita niyang walang kapintasan ang mala-ivory na likod ni Sunshine, hindi niya maiwasang hindi mapalagay. Sige, simulan na natin. Nagpakawala siya ng mahabang hininga at kumalma. Tumango si Sunshine at walang sinabi. Ilang beses na siyang hinawakan ni Lito, ngunit hindi alam kung ito ay dahil sa epekto ng gamot o hindi. Siya ay hindi kailanman nakaramdam ng anumang pagkasuklam, na labis na ikinagulat niya. Kung tutuusin, kung ibang lalaki iyon, gusto na niya itong patayin kahit natingnan pa siya ng kaunti. Hindi napansin ni Lito ang pagbabago sa mood ni Sunshine. Mabilis siyang nagsimulang magsagawa ng moxibustion. Sa ilang sandali, 10 moxibustion ang inilagay sa puting nyebe na likod ni Sunshine, na puno ng usok. Hindi nagtagal, nagsimulang pawisan ang balat ni Sunshine at nagsimulang mag-relax ang kanyang mga pores. Sinamantala ni Lito ang pagkakataon na iturok ang true chi sa kanyang katawan upang mapabilis ang sirkulasyon ng kanyang dugo, upang ang gamot ay maalis sa pawis. Biglang nakaramdam ng init si Sunshine na parabang nababad siya sa isang hot spring. Nakadama siya ng kalmado at kasiyahang hindi masasabi. Makalipas ang halos 1 oras, tuluyang na-discharge ang gamot sa katawan niya. Sa wakas tapos na. Pinunasan ni Lito ang pawis sa kanyang noo at inalis ang moxibustion sa kanyang likod. Gayunpaman, hindi tumugon si Sunshine. Nakatulog siya. Pumunta si Lito sa kwarto para kunin ang kubrekama at tinakpan siya nito. Aalis na sana siya, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, siya ay bahagyang nag-alala at nagpasya na manatili. Kinabukasan, nang magising si Sunshine, nalaman niyang natutulog siya sa sofa. Naalala niya na kagabi, hindi siya nakahawak at nakatulog sa gitna ng moxibustion.
Binalot niya ang sarili sa kubrekama at napaupo, nalaman niyang ganap na ang kanyang katawan. Ibinaling niya ang kanyang tingin at nakitang mahimbing na natutulog si Lito sa isang solong sofa. Pinagkrus niya ang kanyang mga paa, itinaas ang kanyang ulo, at ibinuka ang kanyang bibig. Umagos ang laway niya sa sulok ng bibig niya na parang natutulog. Napakunot ng noo si Sunshine sa kanyang mga labi, ngunit nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na init sa kanyang puso. Alam niyang nag-aalala ito sa kanya, kaya nagpalipis ito ng gabi. Pagkatapos noon, personal na naghanda ng almusal si Sunshine para kay Lito. Natikman ni Lito ang masarap na almusal at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ate Sunshine, napakabuti mo. Isang pagpapala sa sinumang lalaki ang pakasalan ka. Nang marinig ito, biglang nagdilim ang mga mata ni Sunshine. She sneered and said, "Haha, ang mga lalaki ay tao lang na nakakalimutan ang pag-ibig para sa sariling kapakanan." Nanginig ang puso ni Lito. Tila may masamang pakiramdam siya sa nakaraan. Gayunpaman, ito ay isang peklat sa kanyang puso. Ayaw itong ibunyag kay Lito, kaya ngumiti siya at iniba ang paksa. "I'm a man, so I won't forget about my feelings for profit. Sister Sunshine, why don't you consider me?" Iniunat niya ang kanyang leeg at ngumiti ng masama. "Nakakahiya ka." Inilibot ni Sunshine ang kanyang mga mata sa kanya, ngunit tumibok ng malakas ang kanyang puso. Mabilis siyang bumangon at naghugas ng pinggan, natatakot na baka may makitang kakaiba si Lito. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Lito. Nang makitang kakaibang numero iyon, basta-basta itong kinuha ni Lito. Ang excited na boses ni Chong Lapid ay nagmula sa loob, "Si Kuya Lito ba ito?" "Ako si Chong Lapid. Gaya ng sabi mo, nilagay ko ang anting-anting na iyon sa apo ko. Hindi siya nilalagnat kagabi. Maraming salamat." Sinulyapan ni Lito si Sunshine, pagkatapos ay tumayo at naglakad sa isang sulok. Ngumiti siya at sinabing, "Ayos lang basta maayos ang batang babae. Hindi mo kailangang maging magalang." Saglit na nag-alinlangan si Chong at nagtanong, "May tanong ako. Maaari bang ganap na gamutin ng alindog na ito ang sakit ng aking apo?" "Hindi, mapipigilan ko lang ito pansamantala. Kung gusto kong gamutin ito, dapat ako mismo ang gumawa." Seryosong sabi ni Lito. "Hoy, Kuya Lito, humihingi ako ng paumanhin sa inasal ng aking anak at manugang noong nakaraan. Kahit na pagbigyan mo ako, huwag mo akong pakialaman. Halika at tingnan mo ang aking apo." Napakasinsero ng tono ni Chong. Ngumiti si Lito nang walang pakialam. "Principal Lapid, ang anak at manugang mo ang nagkamali. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi ko ito tatanggapin. May iba pa akong gagawin." Hindi na kita makakausap. Sa sandaling naisip niya ang kakaibang ugali ni Yano Lapid noong nakaraang gabi, labis siyang nalungkot. "Kuya Lito, Kuya Lito." Malakas na sumigaw si Chong, nalaman lamang na ibinaba na ng kabilang partido ang tawag. Sayang. Bumantong hininga siya at alam niyang hindi kasalanan ni Lito. Masisisi na lang niya ang kanyang anak at manugang sa sobrang katangahan. Pagkalabas ni Sunshine sa kusina, nakita niyang ibinaba ni Lito ang kanyang telepono at nagtanong, "Sino ang tumawag sa iyo ng madaling araw? Siya ba ang iyong kasintahan?" Habang nagtatanong siya, hindi maipaliwanag na medyo kinakabahan siya, natatakot na talagang tumanggaw si Lito. "Sabi ko presidente siya ng Badok University. Naniniwala ka ba?" Tumawa si Lito. Humagalpak ng tawa si Sunshine. She rolled her eyes at him and scolded him, "Huwag kang magmayabang at huwag kang magsulat ng kahit ano." Umiling si Lito at hindi nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Pagbaba nila, muling tumunog ang cellphone ni Lito. Sa pagkakataong ito ay isang tawag mula kay Panhi. "Hoy, Lito, nasaan ka? Sasanduan kita ngayon." Panhi sounded very anxious and a little excited. "Anong problema?" Bahagyang kumunat ang noo ni Lito. "I don't know the details. It was Junhong Liang who suddenly called me over and told me that I must take you with me. I guess it has something to do with anting-anting na binigay mo sa kanya." Pan-excited na sabi niya. Kabanata 208. Naging malamig ang ekspresyon ni Lito. Parang may nangyari kay Boss Liang. Agad siyang tumango at sinabing, "Okay." Pagkatapos, sinabi niya kay Panhi ang kanyang posisyon. "Ate Sunshine, pasensya na. May gagawin kasi ako. Hindi ako makakapunta ngayon sa clinic. Please take a half-day leave for me." Binaba ni Lito ang kanyang telepono at sinabi kay Panhi. Hindi na nagtanong pa si Sunshine. Tumango siya at nagmaneho papunta sa clinic. Makalipas ang 15 minuto, dumating na ang kotse ni Panhi.
Personal pa nga siyang bumaba ng kotse at pinagbuksan ng pinto si Lito. Sa unang ospital, si Panhi ay nag-utos sa driver. Tinanong ni Lito, na-admit na ba si Boss Liang sa ospital? Tumingin si Panhi sa paligid at napaka-misteryoso ng ekspresyon niya. Hininaan niya ang boses niya at sinabing, nabalitaan ko na may aksidente sa construction site. Muntik na siyang mamatay. Dahil doon, tumingin siya ng malalim kay Lito, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Tama ka. May madugong kapahamakan talaga siya. Sa labas ng operating room ng ospital. Nang dumating sina Panhi at Lito, nakita nila sina Junhong at Diching na nakatayo sa koridor. Si Junhong ay hindi mukhang nasaktan, ngunit ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda. Nang makita niya si Lito, hindi na siya kasing lamig ng dati. Sa halip, agad itong lumapit at magalang na binati, Mr. Argel, nandito ka na. Tumango si Lito. Boss Liang, anong magagawa ko para matawag mo ako dito? Mr. Argel, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Naging masungit ako sa iyo noong huling pagkikita natin. Sana mapatawad mo ako. Medyo nahihiyang sabi ni Junhong. Natural, hindi gagawing mahirap ni Lito ang mga bagay para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, gusto pa rin niya ang Vajra blood body sa kanyang mga kamay. It doesn't matter. After all, first meeting pa lang natin, kaya hindi pa natin masyadong kilala ang isa't isa. Normal lang na mag-ingat tayo. Ngumiti si Lito at magalang na nagtanong, ano ang nangyari kay Boss Liang? Sa tingin ko ay hindi ka mabuti. Napabuntong hininga si Junhong at sinabing, ito ay isang masamang bagay. Kaninang madaling araw, pumunta kami ng aking assistant sa construction site para inspeksyonin ito. Nang kararating lang ng sasakyan, isang malakas na hangin ang umihip mula sa kung saan at natangay ang malaking signboard. Nagkataong tumama ito sa aking sasakyan. Dahil dito, inilabas ni Junhong ang kanyang mobile phone at ipinakita ang mga larawan ng eksena kay Lito. Ang huling kalahati ng itim na sasakyan ay nabasag sa isang patag na hugis. Kung may tao sa loob ng mga oras na iyon, hindi siya makakaligtas. Panhi watched and smacked his lips. Mr. Liang, wala ka sa kotse nung mga oras na yon. Kung hindi, wala kang. Kakaiba ang ekspresyon ni Boss Liang. Sinabi niya sa mahinang boses, ito ang pinakamasamang lugar. Ang kotse ay nabasag ng ganoon, at ako ay nakaupo sa likuran, ngunit walang nangyari. Dumating ang mga pulis, at sinabi nilang lahat na ito ay isang himala. Hindi ito isang himala. Tahimik na sinabi ni Lito, naaalala mo pa ba ang anting-anting na ibinigay ko sa iyo? Ang anting-anting na iyon ang nagligtas sa iyong buhay. Nang marinig ito, si Diching, na nasa isang tabi, ay tumawa ng malamig at mapang-asar na sinabi, haha, marahil nagkataon lang. Hindi ako naniniwala na ang iyong blankong anting-anting ay magkakaroon pa rin ng anumang epekto. Hindi nagalit si Lito. Napangiti siya ng mahina at sinabing, Boss Liang, pakilabas ang anting-anting na ibinigay ko sa iyo. Hindi alam ni Junhong kung ano ang ibig sabihin ni Lito, kaya't inilabas niya ang alindog mula sa panloob na bulsa ng kanyang suit. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang bagay na hindi kapanipaniwala ang nangyari. Ang anting-anting, na orihinal na buo, ay mabilis na kumupas at tumanda sa sandaling ito ay inilabas. Sa wakas, naging isang tumpok ng papel at natangay ng hangin. Ito. Hindi mapigilan ni Junhong na magulat, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ipinaliwanag ni Lito, Boss Liang, hindi mo na kailangang magulat. Hinarang ng anting-anting na ito ang isang sakuna para sa iyo. Ito ay isang buhay para sa isang buhay. Nang makita ito, maging si Diching, na palaging minamaliit si Lito, ay na-relax ang kanyang ekspresyon. Mukhang may kaya talaga itong batang ito. Master Lito, hindi ko inaasahan na ganoon ka makapangyarihan. No wonder gusto kang ipakilala sa akin ni Boss Pan. Bulag ako. Matapos makinig sa paliwanag ni Lito, naliwanagan si Junhong. Hinawakan niya ang kamay ni Lito na tuwang-tuwa, na parang natatakot na tumakbo siya palayo. Sa oras na ito, commendat si Panhi kay Lito. Natural na naunawaan ni Lito ang ibig niyang sabihin at nagtanong, Boss Liang, naaalala mo pa ba ang taya? Natigilan si Junhong at agad na naalala. Ngumiti siya at sinabing, syempre naaalala ko. Master Lito, nanalo ka. Pipirmahan ko si Boss Pan para sa proyektong ito. Salamat. Tumango si Lito at inisip na magaling talaga si Junhong. Tinupad niya ang kanyang salita. Nagmamadali din si Panhi at sinabing may masayang ngiti, salamat, Boss Liang. Gagawin ko ang lahat para makipagtulungan sa iyo para matapos ang proyektong ito. Pagkatapos, pinasalamatan niya si Lito. Ngumiti si Lito at tumango sa kanya. Daddy.
Sa sandaling ito, isang babaeng malapilak na kampanang boses ang dumating. Sa sumunod na segundo, isang magandang bihis at magandang babae ang sumugod sa mga bisig ni Junhong. Kate, bakit ka nandito? Sa pagtingin sa kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig, si Junhong ay medyo natigilan. Ano? Ayaw mo akong makita? Noong bakasyon ko, lumipad ako pabalik sa Gang City mula sa ibang bansa para makita ka, pero tumakbo ka sa mainland, kaya hinabol kita hanggang sa maabot kita. Nakapout si Kate sa kanyang bibig at puno ng hinaing ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig. Pagkatapos, bigla siyang may naisip at mabilis na sinuri ang katawan ni Junhong. Sabi nila nasa ospital ka. Akala ko nasugatan ka. Tinakot mo ako hanggang mamatay. Sa pagtingin sa nag-aalalang ekspresyon ng kanyang anak, nakaramdam ng kasiyahan si Junhong. Hinawakan niya ang ulo ng kanyang anak at nakangiting sinabi, "Don't worry, baby. Daddy is blessed and blessed. He will be fine." Tumingin-tingin si Kate sa paligid at kinagat ang kanyang mga labi. Buti na lang at ayos ka na. Napakahirap ng mga kondisyon dito na hindi maikukumpara sa Gang City. Miss, ito ang First People's Hospital sa Badoc City. Napakaganda na ng kondisyong medikal. Medyo sobra na ba ito? Ang mga salita ni Kate ay labis na ikinalungkot ni Lito. Napakagaling niyang tao sa Gang City. Sino ka? Kinakausap ba kita? Tinaas ni Kate ang kanyang berdeng kilay at tiningnan si Lito mula ulo hanggang paa. She took a sip of French and said rudely. Si Lito ay nagpalipos ng gabi sa bahay ni Sunshine kagabi nang hindi nagpapalit ng kanyang damit, kaya siya ay kulubot at may pugad ng manok sa kanyang ulo. Medyo palpak ang itsura niya. Naiinis na sabi ni Kate, "Oh, ito ay isang bumpkin mula sa mainland." Si Lito ay nagbigay ng peking ngiti. "That's indeed not as fashionable as your lady from Gang City. Ang ganda ng damit mo. Kalokohan, ito ang pinakabagong estilo ng Hermes. Ang badoy mo." Pagmamalaki ni Kate. 2 beses na nag-click si Lito sa kanyang dila at tumingin sa kanyang mahabang hubad na mga binti. He said with disdain, "Sayang naman. Sayang ang napakagandang damit. Hoy, anong ibig mong sabihin?" Kumunat ang noo ni Kate at tinitigin siya ng masama. "I mean." Si Lito ay sadyang nagtaas ng kanyang boses, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong koridor. "Makapal at maikli ang mga binti mo. Anong mixing palda ang suot mo? Bilusin mo at humanap ka ng tela para matakpan. Hindi magandang takutin ang mga dumadaan." Ilang saglit, maraming nurse at kamag-anak na dumadaan ang napatingin at hindi napigil ang matawa. "Ikaw, walang kwenta ang sinasabi mo." Hindi makapaniwala si Kate sa sinabi ni Lito. Sa sobrang galit niya ay namula ang mukha niya at nanginginig ang buong katawan. Maganda siya at mula pa noong bata siya ay pinupuri siya, lalo na ang kanyang 2 magagandang binti, na pinakakaakit-akit. Sa loob ng napakaraming taon, siya ang pinakatiwala sa kanyang figure. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang isang tao na nagsabi na ang kanyang mga binti ay maikli at makapal, na talagang nakakasakit sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. "Daddy, binubuli niya ako." Ipinadyak ni Kate ang kanyang mga paa at humingi ng tulong kay Junhong. "Hahabuti naman iha, banibiro ka lang niya. Huwag kang magalit." Sinubukan ni Junhong na pakinisin ang mga bagay gamit ang isang ngiti. Alam din niyang masyadong mayabang ang mga salita at gawa ni Kate. Pinapahina lang ni Lito ang kanyang espiritu, kaya hindi niya sinisi si Lito. "Daddy, bakit mo ginagawa ito? May nangaasar sa akin noon, kaya hindi mo siya binibitawan. Sabi ng taong ito, maikli at magaspang ang mga binti ko. Napakasuklam. Bilusin mo at ipaghiganti mo ako." Galit na galit si Kate na namula ang mata. Gustong-gusto ng batang babae na maging maganda. Ang mga salita ni Lito ay halos tumama sa kanyang mahalagang bahagi. Si Lito ay nag-make face kay Kate. "Kung hindi ka masaya, halika at suntukin mo ako. Bastos ka." Si Kate ay spoiled mula noong siya ay bata. Magpagalitin man siya sa iba ay maislan din ang boses niya na nakakiti sa puso ng mga tao. Sa sobrang galit niya ay itinaas niya ang kanyang kamao para saktan si Lito. Umiwas si Lito na may ngiti. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang balingkinitang palso at idiniin ito sa kanyang acupuncture point. "Ah, masakit." Napasigaw si Kate at agad na nawala. She said softly, "Bitawan mo ako, hindi na kita papatulan." Tumawa si Lito sa kanyang puso. Nakakatuwa talaga itong first miss. Hindi niya maiwasang asarin siya. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng kalapit na operating room. Nag-iba ang ekspresyon ni Junhong at agad siyang humakbang. "Doktor, kumusta po siya?" Seryoso ang tingin ng nangungunang doktor at umiling.
Nabigo ang operasyon. The operation failed. What do you mean? Nagdilim ang mukha ni Junhong, at naging malamig ang kanyang tono. Sa harap ng malakas na panggigipit ni Junhong, pinawisan ng doktor sa kanyang noo at bamulong, kaya lang. Baka hindi na siya magising. Tinakpin ni Kate ang kanyang bibig, umiling, at sumigaw, hindi, magiging maayos si Uncle Zhang. Sino ang taong ito? Sina Lito at Panhi ay parehong nalilito. Sinabi ni Diching sa kanila, ito ang katulong ni Boss Liang. Nang mabasag ang karatula, nakaupo siya sa upuan ng co-pilot at nataman ang kanyang ulo. Ganoon ba? Tumango si Lito at saglit na tinitigan ang ulo ni Assistant Zhang. Pagkatapos ay humakbang siya at sinabing, pwede ko bang tingnan ang pasyente? Sinulyapan ng doktor si Lito at malamig na sinabi, hindi, kailangang ipadala kaagad ang pasyente sa intensive care unit. Walang sino man ang pinapayagang lumapit. Paano kung magising ko siya? Hindi nagmamadaling sabi ni Lito. Kabanata 209. Ikaw. Doktor ka ba? Umalis ka sa dinadaanan ko. Huwag kang hamarang sa akin. Naiinis na sabi ng doktor. Nakita niya na si Lito ay 18 o 19 na taong gulang lamang, kaya imposibleng maging doktor siya, lalo pa ang pagligtas ng mga tao. Sinulyapan ni Lito ang pasyente at mahinang sinabi, may nakatagong daluyan ng dugo sa utak ng taong ito na nakaharang at maaaring sumabog anumang oras. Sa oras na iyon, magdudulot ito ng matinding pagdurugo at magiging banta sa buhay. What a joke! Wala man lang nabara ang mga daluyan ng dugo namin noong ginamit namin ang instrumento kanina. Sa tingin mo immortal ka? Galit na sabi ng doktor. Siya ang dumadating na doktor ng operasyong ito, at ang pangalan niya ay Jonathan Huang. Ang taong ito ay nagtanong sa sitwasyon ng pasyente nang hindi nag-iisip, na isang sampal sa mukha sa publiko, na nagpalungkot sa kanya. Sinabi rin ng nurse sa tabi niya sa kakaibang tono, si Director Huang ay isang sikat na brain expert sa Badoc City. Hindi lahat ay kwalipikadong tanungin siya. Nang makita ito, mabilis na hinaila ni Panhi si Lito pabalik. Kuya Lito, it's a matter of life and death. Mas mabuting mag-ingat ka at ipaubaya mo na lang sa doktor. Habang nagsasalita siya, komandat siya kay Lito, na nagpapahiwatig na huwag siyang makialam sa negosyo ng ibang tao para hindi masangkot sa gulo. Umiling si Lito na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya kay Jonathan, well, hindi ako kwalipikadong tanungin ito, ngunit sasabihin ko ito dito. Sa loob ng 10 minuto, ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon. Kalokohan. Inilibot ni Jonathan ang kanyang mga mata sa kanya at mayabang na sinabi, na iligtas na namin ang pasyente. Ang kanyang buhay ay hindi manganganib pansamantala. He has been rescued. Kailan kaya siya majay gising? Sabi ni Junhong na may malungkot na mukha. Well. Naninigas ang mukha ni Jonathan, at nagkunwari siyang nagsabi, depende iyan sa lakas ng loob ng pasyente. Isang kumag. Nagmura si Kate at sinabi kay Junhong, Daddy, sa tingin ko mas mabuting ibalik si Tio Zhang sa Gang City para magamot. Masyadong mahirap ang kondisyong medikal dito. Si Junhong ay labis ding nalungkot at galit na sinabi, plano kong mag-donate ng isang batch ng mga kagamitang medikal sa inyong ospital noon, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangang mag-abuloy. Nang marinig ito, bumuhos ang malamig na pawis sa likod ni Jonathan. Ibinaba niya ang ulo at hindi naglakas loob na magsalita. Sa puso niya, sinigaw niya na malas siya. Paano na lang niya gagawin ang operasyong ito? Sa sandaling ito, dumating si Dean Lai ng First Hospital kasama ang isang grupo ng mga doktor. Boss Liang, huwag kang mag-alala. Ito ang ubod ng lahat ng mga eksperto sa ating ospital. Kung magtutulungan sila, tiyak na gigisingan nila ang iyong katulong. Nagmamadaling sabi ni Dean Laya. Sinulyapan ni Junhong ang mga doktor na iyon at may malamig na mukha na sinabi, Dean Laya, totoo ang sinabi mo. Kung hindi ka magising, ang 50 milyong donasyon sa pagkakataong ito ay magiging walang bisa. Kinabahan si Dean Laya na pinagpapawisan siya. Mabilis siyang tumango at magalang na sinabing, huwag kang mag-alala. Sa conference room, inutusan niya ang mga doktor na ito na gawin ang kanilang makakaya para pangalagaan ang kanilang pamilya. Pagkatapos, ang pasyente ay itinulak sa ICU, na sinundan ng isang grupo ng mga doktor. Isa-isa silang nagtungo upang suriin ang kalagayan ng pasyente, at pagkatapos ay nagtipon upang pag-usapan ito sa loob ng kalahating oras. Hindi masyadong maganda ang mukha ng lahat. Director, wala talaga akong magagawa sa kalagayan ng taong ito. Umiling ang isang attending doctor at sinabing, ako din. Bumantong hininga ang isa pang doktor. Nagbago ang mukha ni Dean Laya, at tumingin siya sa iba. Ano naman sayo? May paraan ba? Napailing din ang iba pang mga doktor at mukhang nahihiya.
Ano bang problema mo? Lahat kayo puro iling lang ang alam nyo. Pinalaki ka talaga ng ospital sa wala. Si Dean Lai ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit at pinagsabihan. Mukhang wala kang choice. Kalimutan mo na ang donasyon na ito. Hindi sapat ang ospital mo para sa donasyon ko. Nang makitang wala ng pag-asa, sinabi ni Junhong na may malungkot na mukha. Daddy, hindi na tayo pwedeng mag-delay pa. Mabuti pang sumakay na tayo ng eroplano pabalik sa Gang City. Hindi talaga natin maasahan itong mga doktor mula sa ibang bansa. Inilibot ni Kate ang kanyang mga mata kay Dean Lai at sa iba pa. Well, yun lang ang kaya ko. Tumango si Junhong at ilalabas na sana ang kanyang mobile phone para ayusin ito. Sa sandaling ito, biglang lumapit si Lito at pinigilan siya. Sandali, lumipad pabalik sa Gang City mula rito. Kahit na mag-take off kayo ngayon, 3 oras din bago makarating. Natatakot ako na baka hindi makatagal si Assistant Zhang. Hindi ka doktor. Anong karapatan mong sabihin yan? Pinanlakihan siya ng mata ni Kate. Nagkibit balikat si Lito at seryosong sinabi, sa katunayan, isa akong local medicine practitioner. Nanlaki ang mata ni Kate na para bang may tinitingnan siyang malaking biro. She sneered and said, local medicine. Nagbibiro ka ba? Nang marinig ni na Junhong at Di Ching na sinabi ni Lito na siya ay isang local medicine practitioner, labis din silang nagulat at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Sa harap ng mga pagdududa ni Kate, ngumiti si Lito ng mahina at sinabing, mapapatunayan ko ito sa iyo. Kumunat ang noo ni Kate at nagtatakang nagtanong, paano mo ito mapapatunayan? Tinitigan siya ni Lito at sinabing, may sakit ka. What? You dare curse me? How dare you? Halos mabaliw si Kate sa galit. Unang sinabi ng lalaki na ito na ang kanyang mga binti ay makapal, at ngayon ay isinumpa siya dahil sa kanyang sakit. Napakasuklam naman. Kumunat ang noo ni Junhong. Hindi niya alam ang ibig sabihin ni Lito. Nang makitang malapit ng magalit si Kate, mabilis na sinabi ni Lito, hindi kita isinumpa. Talagang may sakit ka. Tanungin kita, nauuhaw ka ba kamakailan? Walang silbi ang pag-inom ng maraming tubig. Galit ka at naiinip, kaya hindi ka makapag-concentrate sa iyong trabaho. Madaling gumising sa gabi. Paano? Paano mo nalaman? Natigilan si Kate at tulalang tumingin kay Lito. Puno ng hindi makapaniwala ang maganda niyang mukha. Nang makita ang reaksyon ng kanyang anak, nagulat din si Junhong. Naisip niya, sigurado ba talaga siya na doktor talaga ang lalaking ito? I know more than this. May isa ka pang obvious na sintomas. Nakangiting sabi ni Lito. Gulong-gulo ang puso ni Kate. Malungkot niyang sinabi, anong mga sintomas? Mukhang nahihiya si Lito. Umubo siya at sinabing, well, hindi magandang sabihin ito sa harap ng maraming tao. I told you to say it, just say it. Bakit ba ang daldal mo? Hindi ka naman mukhang lalaki. Sabi ni Kate na may malamig na mukha. Well, huwag mo akong sisihin sa gusto mong sabihin ko. Iniunat ni Lito ang kanyang mga kamay at saka tumahimik. Nagtaas siya ng boses at sinabing, ang isa pang sintomas mo, hindi ka marunong mag-behave ng maayos every month. Minsan, once every few months ka lang pumupunta. Minsan, more than once a month ka. Wala namang pattern. Pagkatapos noon, sinulyapan niya si Kate, na natulala, at mahinang nagsalita, tama ba ako? Ikaw. Bastos. Galit na galit si Kate kaya namula ang mukha niya. Paano niya sasabihin sa kanya ang tungkol sa buwan sa harap ng napakaraming tao? Naramdaman ng mga tingin sa gilid, hindi na niya hinintay na patayin si Lito. Ikaw ang humiling sa akin na sabihin ito, ngunit hindi ko kasalanan. Nagkibit balikat si Lito at inosenteng sinabi. Ikaw bastos? I hate you so much. Kinawian ni Kate ang maliit niyang kamao at sinabing. Sa kabaligtaran, si Junhong ay napakalma at nag-aalalang nagtanong kay Kate, magandang anak, totoo ba ang sinabi niya? Pulang-pula ang mukha ni Kate. She pouted at atubili na tumango. Nagpunta ako sa ospital dati, ngunit hindi ito gumana. Lumiwanag ang mga mata ni Junhong. Si Lito na ito ay talagang may kakayahan. Master Argel, mayroon ka bang paraan para mapagaling ang sakit ng aking anak? Nag-aalalang tanong niya. Tumango si Lito at nakangiting sinabi, wala siyang malaking problema. Masyadong malakas ang apoy ng kawalan. Magiging maayos siya pagkatapos ng ilang karayom. Nang marinig ito, gamaan ang loob ni Junhong. Tumango siya at sabik na tumingin sa kanya. Gaano kakatiyak na maaari mong gisingin si Assistant Zhang? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Lito, 100%. Kabanata 210.
Nang marinig ito, hindi banggitin si Junhong at ang iba pa, maging si Dean Laya at isang grupo ng mga doktor sa kabilang panig ay nagulat. Malaki ang sinasabi mo. Ngumuso si Jonathan at malakas na sinabi, siya iyon. Sinabi niya na may mga nakabara na mga daluyan ng dugo sa utak ng pasyente. Ano? Hindi ba ito kalokohan? Tama. Hindi man lang niya ma-detect ang instrument. Paano niya nalaman? Kahit may dumating na highly skilled doctor, imposibleng sabihin niya na 100% sure siya. Nagyayabang lang siya ng walang modo. Sa gilid, pinag-uusapan ito ng mga doktor ng may paghamak. Tiningnan nila si Lito ng may paghamak, iniisip na nagyayabang siya. Lalong nagalit si Dean Laya at pinandilatan si Lito. Napakagaling nitong kausapin ang sarili niya, na para bang wala silang silbi. Anak, bakit ang yabang mo sa murang edad mo? Isa kang local medicine practitioner. Wala kang karapatang magsalita dito. Galit na sigaw ni Dean Laya. Dahil pinagtatawanan ng napakaraming tao, hindi natarante si Lito. Mahinahon niyang sinabi, lahat kayo ay hindi maniniwala sa akin, ngunit dapat kayong maniwala sa katotohanan. Sa loob ng 2 minuto, mahuhulog ang pasyente sa isang malubhang karamdaman. Napatingin si Dean Laya sa pasyente. Bagamat walang malay ang pasyente, stable pa rin ang data. Humph! Ang dami mong sinasabi. Malamig na ngumuso si Dean Laya. Hindi niya sineseryoso si Lito at itinuring lamang siyang sinungaling. Oo, dapat matagal nang tinanggal ang tradisyonal na local medicine. Ngayon na ang mundo ng Western medicine. Huwag mo kaming subukang lokohin. Mayabang na sabi ni Jonathan. Then we'll wait and see. If I'm right, please apologize to me for what you said just now. Medyo malamig ang tono ni Lito. Wala siyang pakialam sa iba na tanungin ang kanyang kakayahan sa medisina, ngunit hindi niya matitiis ang mga taong ito na nang-iinsulto sa tradisyonal na gamot na ipinamana mula sa kanyang mga ninuno. Haha, kung tama ka, hayaan mong lumabas ako, ang attending doctor, para sa iyo. Si Jonathan ay tumawa ng mapanlate, at pagkatapos ay naging malamig ang kanyang mga mata. Pero kung maayos ang pasyente, lumuhad ka at yumuko sa akin ng 3 beses. Tama ka na humingi ng tawad sa paninira mo sa reputasyon ng ospital na ito. Sa sandaling sinabi niya iyon, sumimangot si Lito. Si Panhi ay medyo nagalit at sumigaw ng malakas, sobra ang hiling mo. Ginto ang tuhod ng lalaki. Paano mo siya mapaluhod? Malamig na bumantong hininga si Jonathan. Hiningi niya ito. Isa siyang local medicine practitioner. How dare he challenge the authority of Western medicine? How ridiculous. Lito, mangyaring huwag pumayag. Huwag mong idamay ang iyong sarili dito. Payo ni Panhi sa mahinang boses. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Lito sa kanya at seryosong sinabi, desidido akong makisali sa gulo na ito. Bilang isa sa mga inapo ng tradisyonal na gamot, ngayon, dapat kong patunayan ang reputasyon ng tradisyonal na gamot. Binigyan niya si Jonathan ng isang mahinang ngiti. I agree to your terms. Let's wait and see. Si Dean Laya at isang grupo ng mga doktor ay tumingin kay Lito ng may pagtataka, pakiramdam na siya ay baliw o walang utak. Daddy, wala na ba sa isip ang lalaking ito? Lumapit si Kate sa tabi ng kanyang ama at humirit sa mahinang boses, na hindi maipaliwanag na kaba. Matalas na tiningnan ni Junhong si Lito at umiling. I don't think he's that simple. Let's wait and see. Nagpout si Kate at sinabing, sa tingin ko siya ay isang hari ng balat. Lahat ay kinakabahan na nakatingin sa instrument. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 minuto, at ligtas na ang lahat. Anak, kung humingi ka ng tawad sa amin ngayon, kalimutan na natin ang nangyari kanina. Sabi ni Dean Laya. Bilang Dean, ayaw niyang gawing big deal ito. Umiling si Lito. Hindi na kailangan. Confident ako. Napabuntong hininga si Dean Laya. Nako, ang tigas talaga ng ulo mo. Mamaya ka na lang lumuhad at yumuko. Ngumisi si Jonathan na may mapagmataas na mukha. Anak, nakapagdesisyon ka na ba kung sino ang luluhod mamaya? Nang marinig ang kanyang mga sinabi, nagtawanan din ang ibang mga doktor. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatalam na tunog ng alarma ang nagmula sa instrumento. Paano ito posible? Nagbago ang mukha ni Jonathan at napatakbo siya sa instrumento sa takot. Ang presyon sa ulo ng pasyente ay mabilis na tumataas, at ang rate ng puso ay bumababa ng husto. Ang pasyente ay hindi makahinga sa kanyang sarili. Ang sitwasyon ay kritikal. May sumigaw, at ang mukha ng lahat ay namutla na parang papel. Tito Zhang. Tumakbo paarap si Kate, puno ng luha ang mga mata. Sinigawan niya ang mga doktor, ano pa ang hinihintay ninyo? Bilasan ninyo at iligtas siya. Ito. Hindi natin alam ang dahilan.
Panik na sabi ni Jonathan. Ipinadyak ni Kate ang kanyang mga paa at sinabing, wala akong pakialam. Kung may mangyari kay Tio Zhang, tuturuan kita ng leksyon. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Lito. Tama siya. Kinailangan ni Dean Laya na humakbang pasulong at inihanda ang sarili para sabihin, Sir, kasalanan namin ito. Kung may paraan ka, mangyaring iligtas ang pasyente. Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at ninisyan. Haha, local medicine practitioner lang ako. Wala akong karapatang magsalita dito. Ito yung sinabi mo kanina. Ito. Namula ang mukha ni Dean Laya, at nakaramdam siya ng hiya. Sobrang pinagsisihan niya ito. Kasalanan niya ang lahat sa pagiging madaldal niya. Little brother, it's all my fault. Hindi mo nasisirain ang traditional local medicine. Please save her first. Sa sobrang pagkabalisa ni Dean Laya ay muntik na siyang umiyak. Tumanggaw si Lito. Maaari ko siyang gamutin, ngunit sinabi ni Director Huang kanina na kapag lumitaw ang pasyente, ibibigay niya ang kanyang posisyon bilang attending doctor. Sana ay matupad niya ang kanyang pangako. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Jonathan, at pinagalitan niya, Inay, sino ka sa tingin mo? How dare you let me give up my position? Shut up. Simula ngayon, hindi ka na ang attending doctor. Pinandilatan ni Dean Laya si Jonathan at sumigaw. Si Jonathan ay parang nagyelo na talong. Napaupo siya sa sahig at gustong umiyak. Little brother, this way please. Magalang na inabot ni Dean Laya ang kanyang kamay. Tumanggaw si Lito at hindi man lang tumingin kay Jonathan. Naglakad siya papunta sa kama at kinuha ang needle bag na dala niya. Naglabas siya ng parang buhok na pilak na karayom at itinusok ito sa byway acupoint ng pasyente. Marahan niyang pinaikot, at ang orihinal na malambot na pilak na karayom ay agad na tumuwid, na para bang puno ito ng lakas. Pagkatapos ay inipit niya ang karayom gamit ang kanyang mga daliri at marahang pinunasan. Agad, damaloy ang isang stream ng genuine chi kasama ang silver needle papunta sa utak ng pasyente at inayos ang mga nasirang daluyan ng dugo. Pagkatapos, inipon niya muli ang kanyang genuine chi at inilabas ang pilak na karayom. Ang isang string ng mga butil ng dugo ay sinipsip kasama ang pilak na karayom. Sa pag-alis ng pilak na karayom, biglang huminto ang alarma na tumatagos sa tainga, at bumalik sa normal ang paghinga ng pasyente, at ang kanyang mukha ay naging lubhang namumula. Ang mga stasis ng dugo na naiwan sa bungo ng pasyente ay tinanggal, at ang mga sirang daluyan ng dugo ay naayos na rin. Pinunasan niya ang silver needle at ibinalik sa needle bag. Natigilan ang lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Dean Laya ang unang natauhan at tuwang-tuwang hinawakan ang kamay ni Lito. Little brother, you are too amazing. Our hospital needs talents like you. Kalmadong binawi ni Lito ang kanyang kamay. Director, binobola mo ako. Basta't mas i-promote mo ang tradisyonal na local medicine sa hinaharap, sapat na iyon. Oo. Masiglang tumanggaw si Dean Laya. Ang ibang mga doktor ay tumingin din kay Lito ng may paghanga, at may bamulong, nakakamangha ang local medicine. Mukhang kailangan pa nating malaman ang tungkol dito sa hinaharap. Oo, mag-a-apply ako ng kursong local medicine ngayon. Nang marinig ang mga salitang ito, nakaramdam ng labis na kasiyahan si Lito. Ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawala ng kabuluhan. Bukod dito, nahihiya si Jonathan na makita ang sinuman. Nagtago siya sa sulok at nais niyang ibaon ang kanyang ulo sa kanyang kwelyo na parang ostrich. Pagkaalis ng mga doktor, hinawakan ni Junhong ang kamay ni Lito at tumingin sa kanya na parang tumitingin sa isang kayamanan. Master Argel, minamaliit kita noon. Hindi ko inaasahan na isa ka palang doktor na gumagawa ng milagro bukod pa sa pagguhit ng mga anting-anting. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at mahinhin na sinabi, Mr. Liang, niloloko mo ako. I'm just trying my best. You don't have to call me master. Just call me by my name. Umiling si Junhong. Ikaw muna ang nagligtas sa buhay ko, at si Mr. Zhang ay may kaparehong nararamdaman sa akin. Iniligtas mo na naman ang buhay niya. Sobra-sobra ang utang na loob ko sa iyo. Kung ano ang gusto mo, sabihin mo lang, at tiyak na maibibigay ko. Boss Liang, ayoko ng pera, pero may itatanong talaga ako sa'yo. Tinitigan ni Lito si Junhong. Tumaas ang kilay ni Junhong at diretsyong sinabi, sabihin mo sa akin, hanggat kaya ko, tiyak na mabubusog kita. Huminga ng malalim si Lito at sinabing, King Kong blood body. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Junhong.